Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa sandaling ito, ang lungsod ay naghahanda ng isang kompetisyon para sa Bishokuya, upang malaman kung sino ang magiging hari ng Gourmet Hunters. Kaya pumunta rin dito sina Toreko, Sunny, at Coco. Sa hindi inaasahan, bata ang sponsor ng kompetisyong ito, ngunit isa siya sa pinakamayamang tao sa mundo. Sa isang hanay ng mga restaurant na ipinamahagi sa buong mundo, ang layunin ng kompetisyong ito ay mahanap ang pinakamasarap na sangkap. Ang mananalo ay makokoronahan bilang The King of Gourmet Hunters. At kasama ng titulo ay may premyong 1 bilyong yen, katumbas ng halos 7 milyong dolyar, na ikinagulat ng lahat, dahil ito ay isang malaking halaga ng pera. Gusto pala niyang makahanap ng pinakamasarap na sangkap na magpapagaling sa pagkawala ng gana ng kanyang alaga, na nagngangalang Chris. Nagulat ang lahat, dahil ito ay ang Nessie, ang Loch Ness Monster Level 34. Napagtanto ni Coco na si Chris ay isang napakabihirang nilalang. Kaya lahat ay nagsimulang magpresenta ng kanilang mga sangkap. Pero ayaw kainin ni Chris ang alinman sa mga ito. Napansin agad ni Toreko na kulang sa sustansya si Chris. Napansin din ni Sunny at Coco na kulang ito sa tamis. Kaya, kailangan nilang humanap ng super sweet ingredient para gamutin ang pagkawala ng gana ni Chris. Ngunit ang tatlo ay pumili ng iba't ibang sangkap. Kaya, nagsisimula silang magtalo. Sa puntong ito, sinabi ni Coco sa lahat, pagkatapos gumaling ni Nessie, maaari itong makahanap ng isang maalamat na prutas na nagpapasigla kay Toreko. Kaya nagpasya silang tatlo na makipagkompetensya sa isa't isa. Panoorin kung sino ang unang makakahanap ng sangkap para kay Chris. Kaya nagsimula ang tatlo, habang si Sunny Whale, maraming gatas na naglalaman ng malaking halaga ng tamis. Ngunit ang tunay niyang layunin ay gamitin ang gatas para sa pangangalaga sa balat. Samantalang ito ay ang friction kamote. Kaya, pinutol niya ang isa at ibinigay kay Kamatsu. Sa sandaling matikman niya ito, nalaman niya itong napakatamis. Sa panig ni Sunny, ginagamit niya ang kanyang buhok para hanapin ang milk whale, kaya agad itong umangat sa ibabaw. Lumalabas na ang milk whale ay level 21. Habang hinihintay niyang bumulwak ang gatas, mayroong isang sea urchin level 27 at isang shrimp fly level 22 na naglalaban. Napagtanto ni Sunny na kung ang milk whale ay nai-stress, hindi nito maibubuga ang gatas. Kaya, sinubukan silang pigilan ni Sunny at Rin, ngunit tumanggi pa rin silang umalis. Sa panig ni Coco, nakita niya ang pugad ng honey dragon. Lumalabas na level 28 pala ang honey dragon, kaya sabay silang umatake kay Coco. Gumamit siya ng lason para kontrahin sila, habang si Toreko at Kamatsu naman ay hinahabol ng Chestnut Medilo level 21. Sa panig ni Chris, ayaw pa rin niyang kumain ng kahit anong pagkain, kaya labis na nag-aalala si Bono, dahil naging close na sila mula pagkabata. Habang nakatakas si Toreko sa Chestnut Medilo, biglang lumitaw ang isa pang halimaw. Nakita ito ni Toreko mula sa likuran, ito ang hinahanap niyang Grandberry Tree. Ngunit ito ay binabantayan ng isang malaking pagong. Ito pala ang Sharkbox Turtle level 32, kaya agad nitong inatake si Toreko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maaari itong lumubog sa ilalim ng lupa. Kaya, hinuhulaan ni Terry ang lokasyon nito. Nang umatake si Toreko, nagawa nitong umiwas. Napagtanto ni Toreko na parang lumalangoy sa lupa ang Sharkbox Turtle. Sa panig ni Sunny, pinipigilan pa rin niya ang dalawang hayop na ito. Habang si Coco ay inaatake pa rin ng kuyog ng mga honey dragon, napansin niyang may leadbee na namumuno sa kuyog. Kaya't sinabihan niya si Kiss na akitin ang kuyog sa dagat, at agad na sinamantala ang pagkakataong atakihin ang leadbee, dahilan para maging magulo ang kuyog. Kaya, gumamit si Coco ng lason para talunin ang leadbee. Dahil doon, nakakakuha siya ng honey. Sa panig ni Sunny, nakahanap siya ng paraan. Ginamit niya ang kanyang buhok upang pukawin ang buhangin sa ilalim ng tubig. Tulad ng kung paano ang isang grupo ng mga dolphin ay nanghuhuli ng biktima, na naging sanhi ng pagbangon ng sea urchin at pag-atake kay Sunny. Kaya, itinulak niya ito at lumipad ang hipon, para maging ligtas ang milk whale na magbuga ng gatas. Sa wakas, ang milk whale ay nagbubuga ng gatas, na labis na ikinatuwa ni Sunny. Habang si Bono ay nag-aalala pa rin kay Chris, dahil ayaw pa rin itong kumain ng kahit ano. Nahanap pala ni Bono si Chris na inabandona sa kagubatan noong bata pa sila. Kaya dinala niya si Chris sa bahay para palakihin. Sa panig ni Toreko, kinakalaban niya ang Sharkbox Turtle, ngunit ang shell nito ay napakatigas. Hindi ito matatalo nila ni Terry. Biglang may naisip si Toreko. Gumamit siya ng nail punch para suntukin ang lupa, pinalipad ang pagong.
Kaya't patuloy siyang gumagamit ng lumilipad na kutsilyo upang salakayin ang pagong, na naging dahilan upang mabaligtad ito sa lupa. Dahil doon, natalo niya ang pagong. Sa wakas, makukuha na ni Toreko ang Granberry. Ngayon, ibinalik ni Sunny ang gatas, na nagpapasaya sa lahat, na iniisip na iinumin na ito ni Chris. Sa hindi inaasahan, tumanggi pa rin itong uminom ng gatas ni Sunny. Si Coco naman ang bumalik. Kaya, agad niyang hinayaan si Chris na subukan ang honey, na nagsimulang mag-enjoy si Chris. Ngunit tumanggi pa rin itong kumain, na ikinadismaya ng lahat. Sa wakas, bumalik din si Toreko. Kaya agad niyang hinayaan si Chris na subukan ang Granberry. Sa pag-iisip sa pagkakataong ito ay kakain na ito, sa hindi inaasahan, tumanggi pa rin si Chris. Labis na nadismaya si Bono, dahil walang makakapagpagusto kay Chris na kumain. Bigla namang naging kakaiba si Chris. Napagtanto ni Komatsu na may sinusubukan itong iparating. Nais pala nitong kainin ang 3 sangkap ng magkasama. Kaya, iminumungkahi ni Komatsu na ibigay sa kanya ang lahat ng mga sangkap na ito. Nagsimulang magluto si Komatsu, salamat sa kanyang karanasan sa paggawa ng century soup noon, naririnig ni Komatsu ang mga tinig ng mga sangkap. Pagsapit ng gabi, natapos na ang pagluluto ni Komatsu, lumikha ng isang higanteng fruit sorbet. Kaya pinakain ni Bono si Chris. Sa wakas, pumayag si Chris na kumain, na nagpasaya kay Bono at sa lahat. Bigla, nagsimulang kumikinang at lumaki si Chris, na ikinagulat ng lahat. Napagtanto ni Coco na matured na si Chris at gusto nitong bumalik sa sariling bayan. Pero ayaw ni Bono na umalis si Chris. Sabi ni Toreko, kahit anong nilalang ito, darating ang panahon na magkakaroon na ito ng sariling buhay, na nagpapaalala kay Bono na laging kasama si Chris mula pagkabata. Sa puntong ito, naiintindihan niya at nagpa siya na hayaang umalis si Chris. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pag-alis ni Chris ay may binato itong mansanas, kaya nasalo ito ni Sunny. Ito pala ang maalamat na prutas na binanggit ni Coco. Kaya, nagpa siya si Bono na ibahagi ang mansanas na ito sa lahat, na nagpapasaya sa kanila. Nang subukan ito ni Toreko, nalaman niyang napakasarap ng mansanas na ito, na parang kumakain ng iba't ibang hinog na prutas. Ngunit sa labanan ng 4 Heavenly Kings, walang nanalo. Kinabukasan, bumalik si Toreko sa restaurant para tangkilikin ang century soup ni Komatsu. Hindi lang si Toreko, kundi lahat ng kumakain ng Komatsu century soup ay labis na nasisiyahan. Sa puntong ito, naglabas si Komatsu ng isang bote ng alak para kay Toreko. Hiniling pala sa kanya ni Toreko na ihanda ito, na ikina-curious ni Komatsu, hindi alam kung kanino balak ibigay ni Toreko ang bote ng alak na ito. Sa panig ng organisasyong Bishokukay, sinusubukan pa rin nilang dagdagan ang kanilang puwersa, upang tulungan ang kanilang boss na makuha ang Diyos. Sa sandaling ito, nakarating si Toreko sa isang maliit na bahay. Nandito pala siya para makipagkita sa taong espesyal. Kaya, inilabas niya ang bote ng alak ni Komatsu. Siya pala ang presidente ng Aigo na nagngangalang Ichiryu, at siya rin ang foster father ng grupong 4 Heavenly Kings. Nang makita niya ang alak ni Toreko, labis siyang nasiyahan. Napagtanto ni Ichiryu na kinain ni Toreko ang rainbow fruit, karne ng hiyas, BB corn at century soup. Napagtanto niyang mas lumakas si Toreko, kaya, sinabi niya kay Toreko, hanapin mo ang Diyos, na ikinagulat ni Toreko, dahil hindi niya inaasahan na ang muling paglitaw ng impormasyon tungkol sa Diyos ay totoo. Sa puntong ito, sinabi niya kay Toreko, ang maalamat na gourmet hunter na si Akasha, 500 taon na ang nakalilipas, nag-iwan ng impormasyon tungkol sa mga espesyal na sangkap para sa kanyang 3 disipulo. At ang unang disipulo ni Akasha ay si Ichiryu. Ang pangalawang tao ay si Naking Master Jiro. Ang pangatlong tao ay ang kasalukuyang boss ng Bishokukay. Nagulat ito kay Toreko at nagtanong siya, ilang taon ka na dad ngayong taon? Pero pagkain lang ang inaalala niya. Nang gustong kumain ni Toreko, hindi siya makasabay sa kanyang bilis. Sa puntong ito, sabi niya, kung lilataw ang Diyos, tiyak na magdadala ito ng bagong digmaan. Kung nais ni Toreko na makuha ang Diyos, dapat siyang lumahok sa labanang ito. Napagtanto niyang lumaki na si Toreko, iba noong bata pa siya sa pagsasanay kasama sina Coco, Sunny at Zebra. Sa puntong ito, tiwala si Toreko na mahahanap niya ang Diyos, at mamumuno sa gourmet age. Dahil dito, labis na nasasabik si Ichiryu, na gustong subukan ang lakas ni Toreko. Habang si Ichiryu ay maaaring tumalon sa tubig, si Toreko ay kailangang magsagwan ng bangka upang habulin siya. Sa puntong ito, pumili siya ng isang isla upang makipagkompetensya, na nagpapasigla kay Toreko, at tiwala siya sa kanyang lakas. Kaya naman, gumamit agad siya ng flying knife para umatake.
Ngunit huminga lang si Ichiryu para tangayin ang lumilipad na kutsilyo ni Toreko. Kaya, patuloy na ginagamit ni Toreko ang flying fork. Sa hindi inaasahan, madali itong hinarang muli ni Ichiryu. Nilapitan siya ni Toreko at ginamit ang 13-hit nail punch sa tiyan ni Ichiryu. Sa hindi inaasahan, hindi pa rin siya kumikibo, na ikinagulat ni Toreko. Napagtanto ni Ichiryu na pagkatapos ng galaw na iyon ay hindi na magagamit ni Toreko ang kanyang kaliwang braso. Kaya, nagpa siya siyang gamitin ang kanyang bagong kasanayan, at inilagay ang lahat ng kanyang lakas sa leg fork technique para atakehin si Ichiryu. Ngunit sinuntok ni Ichiryu ang lupa, iniredirect ang leg fork ni Toreko patungo sa lupa. Pagkatapos ay patuloy siyang gumagamit ng leg knife. Sa hindi inaasahan, hinarangan pa rin ito ni Ichiryu. Patuloy na nilalabas ni Toreko ang kanyang mga gourmet cell, inilagay ang lahat ng kanyang lakas sa 13-hit nail punch gamit ang kanyang kanang kamay. Ngunit si Ichiryu ay gumamit lamang ng isang daliri upang harangan ito, na lumilikha ng isang malaking shockwave, na ikinagulat ni Toreko. At labis na nasisiyahan si Ichiryu na naging mas malakas si Toreko, kaya, tuturuan daw niya siya ng skill ng pagtakbo sa tubig. Pagkatapos, sinuntok ni Ichiryu si Toreko, na naging dahilan upang siya ay dumausdos sa tubig. Sa puntong ito, ipinakita ni Toreko ang lahat ng kanyang lakas. Kaya, nagtatanong siya, maaari ba akong pumasok sa mundo ng gourmet ngayon? Hindi ka pa rin makapasok sa mundo ng gourmet, dahil maraming malalakas na halimaw at malupit na kondisyon ng panahon doon, at sinabi niya kay Toreko, kung gusto mong pumasok sa mundo ng gourmet, dapat mong iakma ang iyong mga cell sa iba't ibang mga kapaligiran, kaya siya gumawa ng plano sa pagsasanay para kay Toreko, na sinasabi sa kanya na umakyat sa langit at kunin ang ozone herb, na nagpasigla kay Toreko, at gusto niyang subukan agad itong kainin. Kinabukasan, dinala ni Toreko si Kamatsu sa pinakamataas na gusali sa mundo, na nagpasigla kay Toreko, dahil first time niyang kumain dito. Lahat ng ulam ay high class. Ang piging na ito ay inimbitahan ni Ichiryu para sa kanilang dalawa. Pakiramdam ni Kamatsu ay lahat ng pagkain dito ay masarap. Ginagawang hindi mapigilan ni Toreko at Kamatsu ang pagkain. Sa wakas, busog na sila. Sinabi ni Toreko kay Kamatsu, inatasan siya ng foster father ng isang gawain, na hanapin ang hari ng mga gulay sa kalangitan. Ito ay tinatawag na vegetable sky, na nakakagulat kay Kamatsu, dahil ito ay mayroong lahat ng uri ng gulay sa mundo. Sinabi rin ni Toreko kay Kamatsu, ang hari ng mga gulay ay tinatawag na ozone herb. Ito ang pinakatuktok ng lahat ng mga gulay, na nagpapasigla kay Kamatsu, at pumayag siyang sumama kay Toreko. Kaya, kinaumagahan, naghanda ang Aigo ng isang pribadong sasakyang panghimpapawid, upang dalhin sina Kamatsu at Toreko sa vegetable sky. Sa puntong ito, naalala ni Toreko ang sinabi ni Ichiryu. Para sa isang gourmet hunter, ang pagkakaroon ng isang bihasang chef ay mahalaga, kaya, dapat kang maglakbay kasama ang chef na iyon. Napagtanto ni Toreko, kailangan niyang maging mas malakas para protektahan si Kamatsu. Sa wakas, nakarating sila sa lugar, na ikinagulat ni Kamatsu, dahil nakakita siya ng isang higanteng beanstalk sa kalangitan. Sinabi ni Toreko na ang beanstalk na ito ay 32,000 feet ang taas. Sa puntong ito, lumapag ang sasakyang panghimpapawid sa beanstalk. Kaya, kinailangan nilang umakyat sa tuktok ni Toreko at Kamatsu sa kanilang sarili, na ikinabahala ni Kamatsu, dahil talagang napakataas nito. Sa puntong ito, si Kamatsu ay nagsisimulang makaramdam ng pagod. Biglang lumitaw ang isang kawan ng level 2 na ibon na pangit ang muka, na nagpasindak kay Kamatsu. Sinabi ni Toreko na kahit na ang mga ibong ito ay mukhang nakakatakot, sila ay palakaibigan. Kaya nagpa siya sina Toreko at Kamatsu na magpahinga sa isang dahon. Ang kasalukuyang temperatura ay 23 degrees Celsius. Kung mas mataas sila, mas mababa ang temperatura. Napagtanto ni Kamatsu na napakahirap ng paglalakbay na ito. Sa gabi, patuloy na umakyat sina Toreko at Kamatsu. Biglang nahulog si Kamatsu. Sa kabutihang palad, nasalo siya ni Toreko sa oras. Sa puntong ito, lumitaw ang isang level 11 na malaking apat na pakpak na ibon. Napagtanto ni Toreko na mayroon na silang pagkain para sa hapunan, kaya, nang gabing iyon ay inihaw nila ang ibon at kinain ito. Kinaumagahan, patuloy na umaakyat sina Toreko at Kamatsu. Sa kasalukuyan, ang temperatura ay 10 degrees Celsius at ang altitude ay 10,000 feet, kaya, nagsimula nang umihip ang hangin. Patuloy na umaakyat sina Toreko at Kamatsu, at nakatagpo ng maraming iba't ibang mabangis na hayop. Pagsapit ng gabi, huminto sila para magpahinga. Bigla, sumakit ang ulo ni Kamatsu. Napagtanto ni Toreko na ito ay dahil sa altitude sickness.
Buti na lang at hindi ito masyadong seryoso. Naalala ni Toreko ang sinabi ni Ichiryo, kailangan nilang mabilis na umangkop sa iba't ibang klima, upang makapasok sila sa mundo ng gourmet. Kinaumagahan, mahigpit na itinali ni Toreko si Komatsu sa kanyang sarili. Dahil napagtanto niyang kapag mas mataas sila, mas nagiging mapanganib ito. Bigla, may lumabas na level 40 air gorilla. Sa hindi inaasahan, inatake ito ng nakakamouflaged na ahas. Kinikilala ito ni Toreko bilang isang level 46 wicked beanstalk. Kaya, nagsisimula itong umatake sa kanila. Agad na lumaban si Toreko laban sa mga halimaw na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, marami sila, at itinapon nila si Toreko sa higanteng tangkay ng bean, dahilan para mahulog siya. Sa kabutihang palad, si Toreko ay naghanda ng isang parachute, na tumutulong sa kanya na dumausdos. Biglang lumitaw ang isang kawan ng level 13 drillbird. Inatake nila si Toreko, pinunit ang kanyang parachute. Kaya, ginamit ni Toreko ang flying knife para talunin sila. Buti na lang at pareho silang nakakapit sa dahon. Kaya, ligtas sila. Sa hindi inaasahan, sa ilalim ng dagat, umihip ang ihip ng hangin, dahilan upang magiba ang kapaligiran, na bumubuo ng isang bagyo. Napagtanto ni Toreko na ito ay isang cumulonimbus na ulap. Nang makita ang higanteng mga ulap sa itaas, ginagawang takot si Komatsu. Kaya, nagsimulang maghanda si Toreko. Kumuha siya ng dahon ng oxygen at inilagay ito sa isang mask, upang lumikha ng oxygen mask para kay Komatsu, dahil ang hangin sa itaas ay magiging napakanipis. Pagkatapos, nagsimulang umakyat si Toreko. Biglang pumasok ang isang bloke ng malamig na hangin. Napagtanto ni Toreko na ang hangin ito ay may temperatura na negative 50 degrees Celsius. Kaya agad na ginamit ni Toreko ang shivering technique, para pigilan ang sarili at si Komatsu na magyelo. Ngunit ang teknik na ito ay kumukonsumo ng labis na enerhiya. Patuloy na umaakyat si Toreko. Biglang naglaho ang malamig na hangin, ngunit sa halip ay lumitaw ang isang hailstorm. Kaya, si Toreko ay nagmamadaling itakbo si Komatsu ng mabilis, upang makatakas mula sa mga yelong ito. Pagkatapos, dumating ang isang thunderstorm, na nagpapatakot kay Komatsu, dahil kung magpapatuloy ito, sila ay mamamatay. Ngunit tiniyak ni Toreko si Komatsu. Napagtanto ni Komatsu na kulang siya ng oxygen, kaya ibinigay niya ang kanyang oxygen mask kay Toreko. Ngunit agad itong ibinalik ni Toreko sa kanya, at sinabi kay Komatsu na magtiwala sa kanya. Kaya, patuloy na sumusulong si Toreko. Ngayon, pareho silang tumatakbo sa thunderclouds. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakalakas ng hangin sa loob, na tinatangay si Toreko at Komatsu, na unti-unting nawawalan ng sensasyon si Toreko. Ngunit napagtanto ni Toreko, pinagkakatiwalaan pa rin siya ni Komatsu, kaya, determinado siyang dalhin si Komatsu sa tuktok. Napagtanto ni Toreko na kailangan niyang panatilihin ang oxygen sa kanyang katawan, hindi hayaang makatakas ang oxygen sa labas, kaya, carbon dioxide lang ang kanyang hininga. Dahil dito, natutunan ni Toreko kung paano kontrolin ang kanyang paghinga. Bigla silang nakakita ng isang higanteng kidlat na ibon. Kinikilala ito ni Toreko bilang Lightning Phoenix. Kaya, kumuha siya ng balahibo mula rito, na tumutulong sa kanya na makadaan sa thunderstorm. Sa wakas, pareho silang ligtas. Napagtanto ni Toreko na malapit na sila, kaya mabilis siyang tumakbo sa unahan. Sa wakas, naabot nila ang itaas na layer ng mga ulap. Pareho nilang napagtanto na ang lugar na ito ay ang vegetable sky, na nagpapasaya sa kanila. Bigla, nakita ni Toreko ang mukha ni Komatsu, parang matandang lalaki. Nasobrahan na pala siya sa takot. Ngayon ay pareho nang nagsimulang tuklasin ang lugar na ito. Napagtanto ni Toreko na ang mga ulap na ito ay nabuo mula sa abo ng bulkan, kaya maaari itong magbigay ng mga sustansya sa halaman. Sa wakas, nakita nila ang hardin ng mga prutas at gulay, na labis nilang ikinagulat, dahil maraming uri ng gulay dito. Amoy na amoy ni Toreko ang sariwang bango ng lahat ng gulay dito, kaya hindi siya makatiis. Pagkatapos ay naghiwa siya ng labanos para subukan. Sa hindi inaasahan, ang lasa nito ay napakatamis at makatas. Habang si Komatsu ay kumain ng pipino, tinutulungan ang kanyang mukha na makabawi at lumiwanag. Kaya't pareho silang patuloy na sumusubok ng iba pang prutas at gulay. Sa hindi inaasahan, napakalaki ng broccoli dito. Kaya naman, sinubukan agad ito ni Toreko at Komatsu. Kahit sa loob, mayroon itong napakasarap na sarsa, na ginagawang pareho silang hindi makapigil sa pagkain. Susunod ay isang lawa ng French-style pritong patatas. Pagkatapos ay pumunta sa isang higanteng puno ng bawang at kamatis. Ngayon parehong punong-puno na. Bigla, sumakit ang kanilang tiyan.
Napagtanto ni Toreko na ang pagtunaw ng maraming gulay ay nagiging napakabilis. Kaya naman, agad na tumakbo ang dalawa sa natural na restroom. Sa wakas, komportable na sila. Biglang, nakita ni Kamatsu ang isang higanteng puno. Kinikilala niya ito bilang ang ozone herb, kaya, agad niyang ipinaalam kay Toreko. Ngunit nakita ni Toreko ang isang bakas ng paa ng GT Robo, na nag-aalala sa kanya. Nang marinig niyang natagpuan ni Kamatsu ang ozone herb, masaya si Toreko. Sa hindi inaasahan, ang ozone herb ay tumakip. Kaya tumalon si Toreko para subukang buksan ito. Dahil napagtanto niya sa likod ng layer ng mga dahon na ito ay ang ozone herb. Ngunit ito ay napakahirap. Bigla, narinig ni Kamatsu ang sangkap na tila itinapon. Ang ozone herb ay naglalabas ng singaw at lumiliit pabalik sa isang buto, dahilan upang hindi maintindihan ni Toreko kung bakit. Ngunit, kinilala ni Kamatsu, ang ozone herb na ito ay isang sangkap na nangangailangan ng espesyal na paghahanda. Dahil parang itong puffer whale, magkakaroon ng defense mechanism laban sa epekto ng tao. Napagtanto ni Toreko, naririnig na ni Kamatsu ang boses ng mga sangkap. Kaya, pareho silang pumunta kaagad sa paghahanap ng isa pang halaman ng ozone herb. Pero hindi nila alam, na pinagmamasdan sila mula sa likuran. Sa puntong ito, pareho nilang natuklasan ang isang buong hardin ng ozone herb dito. Kaya naman, agad na sinubukan ni Toreko at Kamatsu na humanap ng paraan para buksan ang shell nito. Ngunit patuloy silang nabigo, na nagiging sanhi ng maraming ozone herbs na naging mga buto. Nang hindi alam ng dalawa ang gagawin, pagkatapos, napagtanto ni Kamatsu, kinailangan nilang hilahin ni Toreko pababa ang dalawang daong ito ng sabay. Sa hindi inaasahan, nagtagumpay sila, na labis na nagpasaya sa dalawa, dahil hindi naging buto ang ozone herb. Sa puntong ito, ginamit ni Toreko ang kanyang sobrang sensitibong ilong, upang makahanap ng angkop na mga dahon, ngunit patuloy silang nabigo. Sa wakas, pareho nilang matagumpay na nahati ang isang halamang ozone herb. Napagtanto ni Toreko na ang antas ng ozone herb ay hindi bababa sa 60. At nagpapasalamat si Toreko kay Kamatsu, dahil kay Kamatsu, matagumpay niyang nakuha ang ozone herb. Ngayon, nahati na nila ang huling dalawang dahon, at nakita ang ozone herb sa loob, na nagpapasaya sa dalawa. Dahil amoy nila ang matamis na amoy ng ozone herb, kaya agad itong sinubukan ni Toreko. Sa hindi inaasahan, ang ozone herb ay sumisingaw at nawala muli. Napagtanto nilang pareho silang kailangang kumain ng sabay. Kaya, patuloy silang nagbukas ng isa pang ozone herb na halaman. Sa pagkakataong ito ay sabay-sabay silang kumain ng ozone herb, kaya, nagtagumpay sila, na labis na nagpapasaya sa dalawa. Masarap kasi ang lasa ng ozone herb, pakiramdam ni Toreko ay marami siyang iba't ibang prutas at gulay sa kanyang bibig. Biglang lumaki ang mga kalamnan ni Toreko. Napagtanto niya na ang kanyang mga gourmet cell ay nag-evolve, at naiintindihan niya ang sinabi ni Ichiryu. Kaya, tinanong ni Toreko si Kamatsu, gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Gagawa tayong dalawa ng top-class full-course menu, na nagpapasaya kay Kamatsu, at naaalala ang kanilang mga paglalakbay ng magkasama. Kaya naman, pumayag si Kamatsu na maging teammate ni Toreko. Bigla, lumitaw ang isang halimaw, na ikinagulat ni Toreko at Kamatsu. Akala niya ito ay isang GT Robo, ngunit agad na napagtanto ni Toreko na ito ay ganap na isang buhay na nilalang. Sa puntong ito, hindi nararamdaman ni Toreko ang layunin nitong pumatay. Kaya't sinabihan niya si Kamatsu na wag gumalaw. Pagkatapos ay dumaan ito sa kanila at lumapit sa halamang ozone herb. Ang nilalang pagkatapos ay kumagat sa ozone herb sa isang kagat, ngunit nakitang hindi ito angkop sa lasa nito, kaya umalis ang nilalang. Napagtanto ni Toreko na hindi ito ang GT Robo ng Bishokukay, at ang nilalang na ito ay hindi mula sa mundo ng mga tao. Sa puntong ito, napansin ni Toreko, ang ozone herb ay may dalawang marka ng kagat mula sa nilalang, na nakakagulat sa kanya. Dahil sa hindi kapanipaniwalang bilis nito, tulad ng dalawang taong kumakain ng sabay-sabay. At ito ay nagmamasid sa kanila, upang malaman kung paano kumain ng ozone herb. Napagtanto ni Toreko na ito ay isang napakatalino at makapangyarihang nilalang. Samantala, nakatanggap si Ichiryu ng balita, na bumalik na sina Toreko at Kamatsu. Kaya, dinalhan nila siya ng isang ozone herb bilang regalo. Sa puntong ito, sinabi niya sa kanilang dalawa, ang antas ng ozone herb ay 68. Habang si Kamatsu ay nakakaramdam ng labis na kaba, dahil ngayon ay nakakaharap niya ang presidente ng Aigo. Nang naiisip ni Toreko na makapasok siya sa mundo ng gourmet, sinabi ni Ichiryu na hindi pa rin ito sapat. At binigyan niya si Toreko ng listahan ng mga lokasyon ng pagsasanay, na nakakagulat kay Toreko dahil napakarami nito. Aniya,
nagsimula na sina Sunny at Coco ng kanilang mga training course. Naghahanda na si Sunny sa pag-alis, habang si Coco ay sinasabayan ni Kiss. Binanggit din ni Ichiryu na lalahok si Zebra sa pagsasanay, na ikinagulat ni Toreko, dahil si Zebra ay kasalukuyang nasa kulungan ng gourmet. Kaya, nagpa siya si Toreko na ipagpatuloy ang proseso ng pagsasanay, na nagpapasaya rin kay Kamatsu. Sa sandaling iyon, nakita ni Ichiryu sina Toreko at Kamatsu, na nagpapaalala sa kanya kay Akasha at Froze mula sa nakaraan. Bigla, tinanong siya ni Toreko tungkol sa nilalang sa Vegetable Sky. Ikinagulat ito ni Ichiryu, na nagsabi kay Toreko na magsanay ng masigasig. Napagtanto ni Ichiryu, na ang mga nilalang ay nagsimula ng pumasok sa mundo ng mga tao. Nakakagulat, si Ichiryu ay maaari ding kumain ng Ozen Herb ng mag-isa. Samantala, si Setsuno ay naghahanda ng Ozen Herb para kay Jiro, na dinala ni Kamatsu bilang regalo para sa kanila. Nakapagtataka, parehong kinakain ni Setsuno at Jiro ang Ozen Herb ng mag-isa. Ngunit napansin nila ang mga pagbabago sa mundo ng gourmet. Kinabukasan, nakahanap si Toreko ng isang higanteng bato, na gustong subukan ang kanyang bagong lakas pagkatapos ng ebolusyon. Kaya, gumamit si Toreko ng 15-hit nail punch sa bato, na hindi inaasahang naging sanhi ng paglipad nito at pagkabasag, na ikinagulat ni Kamatsu at Terry. Pagkatapos ay nag-ihaw ng karne si Kamatsu para kainin ni Toreko, na labis na ikinatuwa niya. Gusto pa rin ni Toreko na pumasok sa mundo ng gourmet, ngunit napagtanto niyang hindi pa handa si Kamatsu at Terry. Kaya't nagpa siya siyang subukan ang kanyang sarili ng mag-isa sa mundo ng gourmet. Nang gabing iyon, kumain si Toreko kasama si Sunny, at sinabi sa kanya na papasok siya sa mundo ng gourmet. Pagkatapos ay isiniwalat ni Sunny kay Toreko, na sinubukan niyang pumasok sa mundo ng gourmet noon, ngunit muntik nang mamatay. Buti na lang at nailigtas siya ni Yusako. Nakita ni Sunny ang pananabik ni Toreko, katulad ng sa kanya bago pumasok sa mundo ng gourmet. Kaya, ipinaalam niya kay Toreko ang daan patungo sa mundo ng gourmet. Gayunpaman, labis pa rin siyang nag-aalala tungkol kay Toreko. Kinabukasan, dumating si Toreko sa tuktok ng bundok, at nasa unahan ng mundo ng gourmet. Biglang lumitaw ang isang tagapagbantay. Sinabi niya kay Toreko na, ang gourmet world ay sumasakop sa 70% ng ibabaw ng mundo, at ito ay isang lugar na hindi pa ganap na ginalugad ng mga tao. Kaya, kapag pumasok, hindi makontak ni Toreko ang mundo ng mga tao, at mayroong maraming iba't ibang mga landas sa mundo ng gourmet. Tanging itong Waterfall Basin of Life ang pinakaligtas na ruta. Sa kabila ng babala kay Toreko tungkol sa maraming gourmet hunters na namamatay dito, hindi niya mapigilan si Toreko. Agad siyang tumalon pababa. Sa sandaling ito, labis na nasasabik si Toreko. Bigla, napabuga siya ng hangin papunta sa bangin. Ito pala ay isang indeterminate level breath dragon na umaatake sa kanya. Kaya't agad na nag-counterattack si Toreko, ngunit napakalayo ng distansya. Patuloy na hinampas nito si Toreko sa bangin, dahilan para mahulog siya sa ibaba. Nang magkamalay siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kagubatan. Napagtanto ni Toreko na hindi makagalaw ang kanyang katawan. Biglang may lumitaw na halimaw. Ito ay lumabas na isang indeterminate level Asura Tiger. Pakiramdam ni Toreko ay napakabigat ng kanyang katawan, kaya hindi siya makagalaw. Nang umatake ang tigre, sinubukan ni Toreko na iwasan ang mga atake. Nagpatuloy ang pagsalakay ng tigre, kaya, ginamit ni Toreko ang leg knife para humarang, ngunit napaatras pa rin siya patungo sa isang bakulaw. Ito pala ay isang indeterminate level King Lendeler, kaya, sinalakay nito si Toreko. Kaya agad na ginamit ni Toreko ang 15-hit nail punch para malabanan ang mga atake nito. Bagamat nagawa niyang patumbahin ang bakulaw, pagod na pagod si Toreko. Sa kabutihang palad, ang dalawang halimaw ay naglaban sa isa't isa, na pinalipad si Toreko sa isang cactus bed. Ito pala ay isang disyerto. Bagamat hindi na mabigat ang katawan ni Toreko, naramdaman niya ang matinding init ng disyerto. Napagtanto ni Toreko na ang pananatili dito ng masyadong matagal, madidehydrate ang kanyang katawan. Habang sinusubukan ni Toreko na kumuha ng tubig mula sa cactus, hindi inaasahang inatake siya ng cactus, na pinabalik siya sa kagubatan. Nagsimulang bumigat muli ang katawan ni Toreko. Biglang nagsimulang bumagsak ang malalaking patak ng ulan mula sa langit, na nagbabantang mapunit ang kanyang katawan. Sa kabutihang palad, nakahanap ng paraan si Toreko, ngunit nakatagpo siya ng kakaibang ibon na parang nilalang. Agad nitong inatake si Toreko. Gayunpaman, nagawa niyang makaiwas. Sa sandaling ito, napagtanto ni Toreko na talagang impyerno ang lugar na ito. At habang patuloy ang pagsalakay ng nilalang sa kanya, biglang natalo ang kawan ng mga ibon na parang mga hayop.
May lumitaw na lalaki, na ikinagulat ni Toreko, at napagtanto ni Toreko na siya si Jiro. Sa puntong ito, ipinagpatuloy ng kawan ng mga hayop ang kanilang pag-atake sa kanila. Kaya, agad na ginamit ni Jiro ang kanyang knocking gun, at patuloy na pinasuko ang kawan ng mga hayop. Nang maubusan ng bala ang baril, agad siyang nag-reload, mabilis na pinabagsak ang mga hayop sa napakabilis na bilis, na ikinagulat ni Toreko dahil natalo niya silang lahat. Biglang lumapit ang tigre at bakulaw. Kaya, ginamit ni Jiro ang knocking sa kanyang sarili, pinakawala ng kanyang mga gourmet cell, nag-transform sa isang higante at sinabing, "Get lost now." Ito ay agad na natakot sa kanila, kaya sila ay tumakas. Maging si Toreko ay nakaramdam ng takot. Sa puntong ito, nag-uusap sila sa isa't isa. Hindi makapaniwala si Toreko na siya ay iniligtas ng isang maalamat na Bishokuya. Pero nagtataka siya kung bakit bata pa si Jiro. Ngunit iniwasan ni Jiro si Toreko. At dahil nagmamadali itong pumasok sa mundo ng gourmet, bahagya lang siyang binantaan ni Jiro, sapat na para matakot si Toreko at umatras. Sabi niya, "Dito, kapag pinabayaan mo ang iyong pagbabantay kahit saglit, mamamatay ka kagad, at ang kagubatan na ito ay isang kagubatan na matatagpuan sa underground. Kaya ang gravity dito ay napakalakas. Bukod sa lugar na ito, mayroong isang disyerto kung saan ang napakalawak na init ay naglalabas." At dinurog ng waterfall si Toreko dahil sa isang higanteng punong pumapatay sa biktima nito. Nakakagulat si Toreko. Ngayon, naunawaan na niya kung gaano kadelikado ang mundo ng gourmet. Sinabi ni Jiro, "Kailangan mong magkaroon ng higit na lakas, at magtiwala sa iyong mga kasamahan sa koponan." Kaya, naalala ni Toreko si Kamatsu. Si Kamatsu pala ang tumawag kay Jiro para tulungan si Toreko. Dahil ipinaalam ni Sunny kay Kamatsu kanina, na si Toreko ay mag-isang pumasok sa mundo ng gourmet. Sa puntong ito, napagtanto ni Toreko na labis na nag-aalala si Kamatsu sa kanya. Kaya, nagpa siya siyang bumalik. Kinabukasan, balisa pa rin si Kamatsu. Bigla, bumalik si Toreko na labis na ikinatuwa ni Kamatsu. Kaya, si Kamatsu ay naghanda ng masarap na pagkain para kay Toreko, habang siya ay umiiyak pa rin, dahil nakabalik si Toreko ng ligtas. Sa puntong ito, pinagluto siya ni Kamatsu ng napakasarap na karne, na nagpasaya sa kanya. Kaya, binigyan ni Kamatsu si Toreko ng isang mangkok ng mga strawberry. Ang bawat butil ng kanin ay isang maliit na strawberry, kaya agad itong kinain ni Toreko. Naramdaman niya ang sarap ng strawberry na napuno sa kanyang bibig. Nagluto si Kamatsu ng maraming masasarap na pagkain para kay Toreko. At sa wakas, ang century soup, na labis na nagpasaya sa kanya. Sa puntong ito, tinanong ni Kamatsu si Toreko, "Masarap ba ang mga sangkap sa mundo ng gourmet?" "Wala akong kinakain doon, dahil gusto kitang kasamang kumain." Ito ang nagpasaya kay Kamatsu, at gusto niyang magluto ng mas masasarap na ulam para kay Toreko. Bigla, nabasag ang kitchen knife ni Kamatsu na ikinagulat niya. Napagtanto ni Toreko na ang sangkap na kanyang pinuputol ay isang napakatigas na shelled nut. Lumalabas na ang kutsilyong ito ay ang unang kutsilyo ni Kamatsu, mula noong nagsimula siya bilang chef, at nagproseso ito ng maraming sangkap gamit ni Kamatsu. Napagtanto ni Toreko na dahil napakabait ni Kamatsu, kaya naman naririnig niya ang boses ng mga sangkap. Biglang naalala ni Toreko sa listahan ng pagsasanay, mayroong isang sangkap na tinatawag na milk stardust, na maaaring makatulong kay Kamatsu na maibalik ang kanyang kutsilyo. Napagtanto ni Kamatsu na si Milk ay isang sikat na dalubhasang gumagawa ng kutsilyo. Napakasaya nito kay Kamatsu. Kaya naman, kinaumagahan, sinimulan nila ang kanilang paglalakbay sa Mount Milk, na labis na ikinatuwa ni Kamatsu, dahil malapit na niyang makilala ang numero 1 gumagawa ng kutsilyo sa mundo. Ayon kay Toreko, napakalakas din niya, na dalubhasa sa paggamit ng matataas na antas ng mga hayop upang subukan ang mga kutsilyo. Ngunit wala pang nakakita sa totoong mukha ni Milk, dahil hindi siya nakikipag-ugnayan ng malapit sa mga tao. Sa puntong ito, pareho silang nakarating sa paanan ng bundok, na ikinagulat ni Kamatsu, dahil kailangan nilang umakyat sa isang napakataas na bundok na may taas na 13,000 feet. Sinabi ni Toreko na ang hagdan na ito ay ginawa mismo ni Milk, at mayroon itong hanggang 20,000 hakbang. Habang patuloy na tumatakbo si Toreko, pagod na pagod si Kamatsu. Kinagabihan, hindi pa nila naabot ang kalahating distansya, pero desidido pa rin si Kamatsu na makipagkita kay Milk. Pagsapit ng gabi, sabay silang naghapunan at nagpahinga. Kinaumagahan, hinabol si Kamatsu ng isang pack na level 15 furnips. Nang siya ay nasa panganib, sa kabutihang palad, nailigtas ni Toreko si Kamatsu sa tamang oras. Bigla, inatake sila ng isang grupo ng level 18 rock wolves. Kaya,
tumalon si Toreko sa kanila. Sa puntong ito, napansin niyang hindi na sila hinahabol. Napagtanto ni Toreko na papalapit na sila sa kinaroroonan ni Mel. Kaya, ang mga hayop ay natakot sa kanya. Pagkatapos ay nakita ni Kamatsu ang bahay ni Mel. Biglang nakaramdam ng nakakatakot na aura si Toreko. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang level 22 scale kong. Nang sasalakayin na sana nito sina Kamatsu at Toreko, agad itong inatake ng matalas na bakal na kutsilyo, dahilan para malaglag ang mga kaliskis sa katawan nito. Kaya ayon, tumakbo ito palayo. Sa sandaling ito, may lumitaw. Nakilala ni Toreko na tinulungan sila ng taong ito. Inakala ni Toreko na siya ay disipulo ni Mel. Sa hindi inaasahan, sinabi niya, "Ako si Mel," na ikinagulat ni Toreko at Kamatsu, dahil napakabata pa ni Mel. Ngunit matagal na panahon na ang nakalipas nang walang nakakita sa kanyang tunay na pagkatao. Kaya naman, tinanggap sila ni Mel. Hinayaan silang dalawa na makita ang kanyang lugar sa pagawaan, na nagpa-excite kay Kamatsu, dahil maraming kitchen knives dito. Nang sinubukan ni Kamatsu na hawakan ang isang kutsilyo, pinigilan siya ni Mel, ngunit nahulog ang kutsilyo. Sa kabutihang palad, nailigtas ni Toreko si Kamatsu sa tamang oras. Sa hindi inaasahan, malalim na nakabaon sa lupa ang kutsilyo. Napansin ni Toreko na maraming marka ng kutsilyo sa lupa, at ang mga kutsilyo dito ay napakatulis lahat. Sinabi ni Mel kay Toreko, ang kutsilyong hawak niya ay gawa sa level 55 na ngipin ng pating. Naikinataka ni Toreko kung paano natagpuan ni Melk ang mga naturang sangkap. Sinabi ni Melk na natagpuan niya silang lahat ng mag-isa. Ngunit hindi naniwala si Toreko, dahil napagtanto niyang hindi ganoon kalakas ang Melk na ito. Kaya, gumamit siya ng knife technique, hiniwa ang isang linya sa lupa. Nakapagtataka, ikinagalit nito si Melk. Kaya, nagpa siya siyang labanan si Toreko sa labas. Sa puntong ito, inilabas ni Melk ang kanyang pinakabagong kutsilyo, upang subukan ang talas nito laban kay Toreko. Ngunit napagtanto ni Toreko, may itinatago si Melk na hindi niya masabi. Kaya, inatake ni Melk si Toreko. Ginamit ni Toreko ang kanyang knife technique sa pag-counterattack, na naging sanhi ng pagkabakat ng kutsilyo ni Melk, ngunit kailangan lang ni Melk na patalasin ito ng isang beses, at ito ay kasing talas ng bago. Kaya't nahuli ni Toreko si Melk at pinasuko. Sa puntong ito, napagtanto ni Melk na siya si Toreko, isa sa 4 Heavenly Kings. Napagtanto na pala ni Toreko sa simula pa lang na hindi siya ang totoong Melk. Napakalaki kasi ng katawan ni Melk, kaya, ang lahat ng mga bagay at pintuan sa bahay ay mas malaki kaysa sa karaniwan. At minsang sinabi ng chairman ng Aigo kay Toreko, na si Melk ay matanda na. Kaya, sinabi niya kay Toreko, si Melk ang kanyang master, at siya si Melk II, na ikinagulat ni Kamatsu, at hinangaan pa niya si Melk. Ngayon, tanong ni Melk II, "Sino ka?" Nang malaman niyang siya si Kamatsu, ang naghanda ng century soup, na ikinagulat niya. At natuwa si Kamatsu, dahil kahit si Melk sa bundok ay kilala siya. Sa puntong ito, nagtanong si Toreko kung nasaan si Melk I, kaya, sabi sa kanila ni Melk, naghahanap siya ng mga sangkap para sa pagpatalas ng mga bato. Sa puntong ito, hiniling ni Kamatsu kay Melk na pandayin muli ang kanyang kutsilyo. Nang makita ni Melk ang kutsilyo ni Kamatsu, laking gulat niya. Habang tinanong ni Toreko si Melk kung nasaan ang sangkap na Melk Stardust. Kaya, sinabi ni Melk sa kanila, ito ay isang uri ng panghalas na bato. Kapag pinatalas mo ang isang matigas na material, ang gintong pulbos ay nahuhulog, at ito ay ginagamit bilang pampalasa sa pagkain, na ikinatuwa ni Toreko. Ito pala ang sangkap na ito ang unang natuklasan ni Melk. Ngayon, alam na kailangan ni Melk ng Melk Stardust Sharpening Stone, nangako si Toreko na hahanapin ito para sa kanya. Bilang kapalit, kailangan niyang gumawa ng kutsilyo para kay Kamatsu. Ngunit sinabi ni Melk na napakadelikado ng lugar. Tanging ang kanyang master lamang ang makapasok. Gayunpaman, 6 na taon na ang nakalipas at hindi pa rin siya bumabalik. Kaya, nangako si Toreko kay Melk na pupunta doon at ibabalik si Melk I. Pero kailangan muna niyang kumain. Kaya, lumabas si Toreko upang maghanap ng pagkain. Bigla siyang nakakita ng isang kawan ng level 39 Sky Scumbirds. Kaya naman, natalo sila ni Toreko sa isang suntok lang, na ikinagulat ni Melk. Pagkatapos nagsimulang magluto si Kamatsu. Sa wakas, naghanda siya ng hapunan. Sinubukan ito ni Melk, at nakitang napakasarap nito. Sa puntong ito, sinabi ni Melk sa kanilang dalawa. Ang Melk Stardust ay nasa isang lugar na tinatawag na Heavy Hole. Ito ay may lalim na 32,000 feet, at ang gravity sa ibaba ay napakalakas. Kaya kinaumagahan, pumunta si Toreko sa Heavy Hole. Habang naghihintay sina Melk at Kamatsu sa bahay,
Bigla, may lumabas na level 30 Vampire Kong, dahilan para matakot si Kamatsu. Pacheco pala ang pangalan nito, ang alaga ni Milk, at nagde-deliver ito ng package para kay Milk. Matapos ibigay ang bag kay Milk, agad na umakyat si Pacheco pabalik sa pugad nito para magbantay. Sa panig ni Toreko, siya ay bumaba sa heavy hole. Nauna na pala niyang hiniling kay Kamatsu na siya na ang mag-isang pumunta, dahil alam niyang masyadong delikado ang lugar. Ngunit tumanggi si Kamatsu. Kaya, sinabi ni Toreko kay Kamatsu na ibigay sa kanya ang kanyang isang kutsilyo, para ramdam niya na si Kamatsu ay kasama niya, at inutusan si Kamatsu na manatili dito para sa isang mahalagang gawain. Napagtanto pala ni Toreko, sabik na sabik si Kamatsu na malaman ang tungkol sa trabaho ni Milk. Kaya, nagpatuloy si Toreko pababa. Sa panig ni Kamatsu, naintriga siya, nakita ang napakaraming kutsilyo dito. Ang mga kutsilyong ito pala, ay pinatalas lahat para sa mga sikat na chef sa buong mundo, salamat kay Milk, na ikinatuwa ni Kamatsu. Sa puntong ito, sinabi ni Milk nang makita niya ang kutsilyo ni Kamatsu, na pagtanto niyang may labis na pagmamahal si Kamatsu sa kanyang kutsilyo. Ngayon, sinimulan ni Milk na hasain ang kutsilyo, habang nakikita ni Kamatsu na mahusay pa rin ang kutsilyong ito. Ngunit sinabi ni Milk na nasira na ang kutsilyong ito. Napakaliit pala nito, kaya hindi ito nakita ni Kamatsu. Nang sinimulan ni Milk ang paghasa ng kutsilyo, nagsimulang lumiwanag at kumikinang ang kutsilyo. Napagtanto ni Kamatsu ang paraan ng pagtatrabaho ni Milk, katulad ng siya ay nakatuon sa pagluluto. At itinuon ni Milk ang lahat ng kanyang espiritu sa kanyang trabaho. Napagtanto ni Kamatsu, talagang kamangha-mangha si Milk. Sa panig ni Toreko, napansin niyang bumibigat ang kanyang katawan. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga halimaw. Nakilala niya ito bilang isang level 44 na Balbamoth. Kaya, inatake nito si Toreko. Napagtanto ni Toreko na ang gravity dito ay nagpapabagal sa kanya, ngunit ang mga hayop dito ay kumikilos ng napakabilis. Napagtanto ni Toreko kung aasa lamang siya sa paningin, hindi niya kayang makipagsabayan sa kanilang bilis. Kaya, nagsimulang hulaan ni Toreko ang paggalaw nito, at nagawa niyang maiwasan ang mga pag-atake ng grupo ng mga halimaw. Salamat sa kanyang nakaraang karanasan sa mundo ng gourmet, napagtanto ni Toreko na napakahalaga din ng pagtatanggol. Kaya, nagpasya siyang gumamit ng bagong pamamaraan. Ginamit ni Toreko ang kanyang tinidor upang lumikha ng isang kalasag, upang protektahan ang kanyang sarili mula sa mga pag-atake ng grupo ng mga halimaw. At nagtagumpay si Toreko. Kaya naman, nagpatuloy siyang bumaba sa ibaba. Kinabukasan, nagluto si Milk ng sopas para kay Kamatsu. Sa hindi inaasahan, napakasarap din ng luto ni Milk. Napagtanto ito ni Kamatsu, nagdagdag si Milk ng alak sa sopas. Sa puntong ito, patuloy na pinapanood ni Kamatsu ang paggawa ni Milk. Kahit na nakita ni Kamatsu na ang gawa ni Milk ay napakahusay, ngunit si Milk ay napakamalay sa sarili, palaging sinasabi na hindi siya kasing galing ng kanyang guro. Pagsapit ng gabi, naligo si Kamatsu sa hot spring. Napagtanto niyang si Milk na ang pinakamahusay sa paghasa ng kutsilyo sa mundo. Sa panig ni Toreko, naramdaman niyang mas lumakas ang kanyang katawan, ngunit patuloy na inaatake siya ng mga halimaw na ito. Kaya, natalo sila ni Toreko. Sa puntong ito, nang kakatapos lang maligo ni Kamatsu, hinanap niya si Milk, na ikinahiya ni Milk, dahil naka-underwear lang siya. Gusto lang pala niyang payuhan si Milk na magpahinga. Pagsapit ng gabi, nang matulog si Kamatsu, narinig pa rin niya ang tunog ng mga paghasa ng patalim ni Milk. Lumalabas, bago umalis si Toreko, inutusan niya si Kamatsu na manatili kay Milk. Sa panig ni Milk, nakaramdam pa rin siya ng hiya, matapos makita ang katawan ni Kamatsu. Sa panig ni Toreko, siya ay bumaba ng napakalalim, ngunit hindi pa rin niya nakita ang pinakalalim. Sa puntong ito, napakabigat ng kanyang katawan, dahilan para mahilo si Toreko at hindi makatayo. Biglang nahulog ang kutsilyo ni Kamatsu. Kaya, naalala ni Toreko si Kamatsu, tinulungan siyang mabawi ang kanyang espiritu, at patuloy na tumalon pababa. Sa puntong ito, si Toreko ay lumusong ng napakalalim. Napagtanto niya na halos 1 tonelada ang bigat ng kanyang katawan, na nagdulot ng matinding pressure sa kanyang katawan. Biglang napagtanto ni Toreko, sa halip na labanan ang grabidad, siya ay magre-relax at gumulong na parang bola. Ito ay makabuluhang nabawasan ang presyon kay Toreko. Bigla niyang nalaglag ang kutsilyo ni Kamatsu, kaya naman, sinubukan itong saluhin ni Toreko. Sa sandaling ito, nakakita siya ng grupo ng level 46 ruby crab, at napakasarap ng karne ng crab species na ito. Napagtanto niyang salamat sa kutsilyo ni Kamatsu, kaya siya nakarating dito. Kaya, nagpa siya si Toreko na kainin sila. Sa panig ni Kamatsu,
hindi pa rin natutulog si Milk. Nakita ni Komatsu na naliligo si Milk, kaya, nagpa siya siyang magluto ng sopas para kay Milk. Habang si Milk naman ay naantig sa mga sinabi ni Komatsu, na labis na ikinatuwa niya. Biglang dinala ni Komatsu ang sopas kay Milk. Napansin niya agad. Babae pala si Milk. Sa kabila ng kahihiyan, sinubukan ni Milk na manatiling kalmado, habang si Komatsu ay nakaramdam ng kawalan ng magawa. Sa panig ni Toreko, kumain siya ng maraming ruby crab meat, para makabawi ng lakas. Bigla niyang napagtanto, isa pang halimaw ang papalapit. Ngunit nasa sabik si Toreko, dahil alam niyang ito na ang ilalim ng heavy hole. Ito pala ay isang level 53 Scorpion Demon Cattle, ang pinakamakapangyarihang nilalang sa lugar na ito. Nang ilalabas na ni Toreko ang kanyang mga gourmet cell para labanan ito, nakapagtataka, nagpakita ng takot ang halimaw. Napagtanto ni Toreko na hindi siya ang kinatatakutan ng nilalang. May sumulpot na lalaki sa likuran niya, at agad niyang itinaboy ang halimaw. Kinilala siya ni Toreko bilang si Milk the First. Ngunit ang kanyang boses ay masyadong mahina para marinig ni Toreko. Sa sandaling iyon, bumalik ang halimaw at binigyan siya ng bato. Salamat sa bato, muli siyang nakapagsalita ng normal. Kinaumagahan, naghanda si Komatsu ng almusal para kay Milk. Kaya, sinabi ni Milk kay Komatsu, na siya ay inabandona sa kagubatan noong siya ay bata pa. Kaya, kinuha siya ni Milk the First para sa pag-aalaga. Bagamat alagad siya ni Milk, hindi siya pinayagan ni Milk na pumasok sa kanyang pinagtatrabahuan. Kaya, siya ay nakalusot sa kanyang sarili, hindi sinasadyang nahulog ang 2 kutsilyo sa lupa, nag-iwan ng 2 marka sa kanyang muka, ngunit mahilig pa rin siya sa mga kutsilyo. Kaya, nagpa siya si Milk na hayaan siyang panoorin siya sa trabaho. Naisip ni Komatsu na kamangha-mangha si Milk the First. Ngunit hindi siya kinakausap ni Milk, kaya, palaging sinusubukan ni Milk the Second, na makakuha ng pagkilala mula sa kanyang master. Gayunpaman, naisip ni Komatsu na kamangha-mangha pa rin si Milk. Sa panig ni Toreko, sinundan niya si Milk the First, na naghatid sa kanyang pinagtatrabahuan, na ikinagulat ni Toreko, dahil ito pala ang kanyang bodega ng kutsilyo. Ipinaliwanag niya na ang batong ito ay isang amplifier stone, mula sa isang species na ibon na tinatawag na rock condor, na maaaring magpalakas ng mga tunog. At ang Scorpion Demon Cattle na ito ay maliit lamang, ngunit ang pakikipaglaban ay magiging napakahirap pa rin para kay Toreko. Si Milk pala ay kaibigan ni Ichiryo, na marami nang sinasabi kay Milk tungkol kay Toreko. Kahit pala kaibigan si Milk, iniiwasan siya ng mga tao dahil sa kanyang nakakatakot na hitsura. Kamakailan lamang niya natagpuan ang amplifier stone. Napagtanto ni Toreko, na dahil sa mahinang pagsasalita ni Milk, walang nakakaintindi sa kanyang sinasabi. Nang malaman ni Milk na nakilala ni Toreko ang kanyang anak, nagulat siya. Samantala, patuloy na pinasaya ni Komatsu si Milk, na nagsasabi na siya ay kahanga-hanga, at may sariling mga talento, na hindi kailangang ikumpara kay Milk the First. Naantig ito kay Milk, ngunit nag-aalala pa rin ito sa kanya, dahil matagal na itong nawala nang hindi bumabalik, habang patuloy na pumapasok ang mga utos. Kaya, kailangan ni Milk na kunin ang kanyang trabaho, habang si Pachiko sa labas ay tapat na naghihintay kay Milk. Sa sandaling ito, gusto ni Komatsu na gumaan ang pakiramdam ni Milk. Kaya, agad siyang nag-ipon ng ilang sangkap, para maghanda ng pagkain para kay Milk. Natapos ni Komatsu ang pagluluto ng pagkain na puno ang mesa para kay Milk. Samantala, sinabi ni Milk the First kay Toreko, na ang kanyang anak na babae ay isang henyo. Ang galing niya sa kutsilyo ay kasing galing niya. Dumating pala dito si Milk para magtrabaho kay Ichiryo, para gumawa ng kutsilyo na may sangkap ni Akasha. Nagulat ito kay Toreko, kaya, ipinasa niya ang lahat ng gawain kay Milk, para hayaan siyang maging Milk the Second. Ngunit sinabi ni Toreko na hindi alam ni Milk the Second na kinilala siya ni Milk, na ikinagulat ni Milk. Ngunit dahil nalaman niyang maayos pa rin niya ang kanyang trabaho, gumaan ang pakiramdam ni Milk. Samantala, tinatangkilik pa rin ni Milk the Second ang pagkain ni Komatsu, na nagpapasaya sa kanya, dahil masarap ang mga luto ni Komatsu. Sinabi ni Komatsu na ang lahat ng mga pagkain ito, ay ginawa gamit ang mga kutsilyo na ginawa niya, na lubos na nagpakilig kay Milk, dahil kinilala siya ni Komatsu. Sa puntong ito, dinala ni Milk si Toreko sa Milk Stardust, na labis na nagpasaya sa kanya. Kaya, ginamit ni Toreko ang 15-hit nail punch para kolektahin ito. Kinabukasan, tinuturuan ni Milk si Komatsu kung paano maghasa ng kutsilyo. Bigla, bumalik si Toreko. Ito ay nagpasaya kay Komatsu. Sa sandaling ito, ikinwento ni Toreko ang lahat kay Milk. Nalaman niyang buhay pa ang kanyang foster father, kaya gumaan ang pakiramdam niya.
Ipinakita ni Toreko sa kanilang dalawa ang Milk Stardust, na labis nilang ikinagulat. Kaya, nagpa siya si Milk na gumawa ng isang napakahusay na kutsilyo para kay Kamatsu, at naglabas siya ng sikretong sangkap niya. Ito pala ay ngipin ng isang Dragon King. Ito ay isang maalamat na sangkap na natagpuan ni Milk the First. Nang malaman ni Kamatsu na gustong gamitin ni Milk ang sangkap na ito para gumawa ng kutsilyo para sa kanya, nagulat siya. Sinabi ni Milk na gusto niyang gumawa ng napakagandang kutsilyo para kay Kamatsu. At gagamitin din niya ang kanyang sirang kutsilyo, dahil alam niyang pinahahalagahan ni Kamatsu ang kutsilyong ito, na nagpakilig ng husto kay Kamatsu. Lumalabas na pinuri rin ni Milk the First ang kutsilyo ni Kamatsu, sa pagkilala sa kanyang pagmamahal sa kanyang kutsilyo. Nang ibigay sa kanya ni Toreko ang kanyang listahan ng pagsasanay, sinabi ni Milk na ito ang perpektong oras para makuha ang Mellow Cola. Ngunit ito ay matatagpuan sa Gourmet Pyramid, na ikinagulat ni Milk the Second, dahil ang lugar na iyon ay lubhang mapanganib, kilala bilang libingan ng Bishokuya. Napagtanto ni Toreko na oras na para dalhin ang lakas ni Zebra. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang gumawa si Milk ng kutsilyo para kay Kamatsu. Ngunit napakatigas ng ngipin ng Dragon King. Ang paggamit ng regular na grinding stones ay hindi gagana. Kaya, ginamit ni Milk ang Milk Stardust sa halip. Samantala, naintriga si Toreko, dahil sa Milk Stardust na alikabok, na nagpapagutom sa kanya. Ngayon, nagsimulang kuminang ang ngipin ng Dragon King. Sinabi ni Milk na malapit nang makumpleto ang kutsilyo ni Kamatsu. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy niya ang paggawa sa kutsilyo ni Kamatsu. Pagkatapos, pinainit niya ang kutsilyo sa apoy at sinimulan itong pandayin. Samantala, si Toreko at Kamatsu ay naliligo sa mainit na tubig. Tanong ni Kamatsu kay Toreko, alam mo na bang babae si Milk? Lumalabas na sa panahon ng labanan, napagtanto ni Toreko, at naunawaan na si Milk ay walang tiwala sa sarili. Kaya naman, hiniling niya kay Kamatsu na manatili sa piling ni Milk, upang matulungan itong muling magkaroon ng kumpiyansa. Ngayon, napansin ni Toreko na may crush si Kamatsu kay Milk, kaya napahiya siya. Bigla na naman silang inatake. Isang matalim na talimang nahati sa kanilang bathtub sa kalahati. Napagtanto ni Toreko, natapos na ang kutsilyo ni Kamatsu. Habang si Milk naman ay gulat na gulat, dahil sa sobrang talim nitong kutsilyo, biglang tumakbo silang dalawa ng hubot-hubad, na ikinahiya ni Milk. Ngayon, nakita ni Kamatsu ang kanyang pangalan sa kutsilyo, na labis na ikinatuwa niya. Kaya't napagdesisyonan nilang magkaroon ng kapistahan. Habang naghahanap si Kamatsu ng mga sangkap, nakakita siya ng napakalaking hazelnut. Kaya naman, sinubukan niyang gamitin ang bagong kutsilyo para putulin ito, dahil sa huling pagkakataon ay nabasag ang kanyang kutsilyo ng maghiwa ng hazelnut. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kailangan lang gumawa ng light cut ni Kamatsu, at nahati ang hazelnut sa dalawa, na labis na ikinatuwa ni Kamatsu. Kaya, sinimulan niyang gamitin ang kutsilyong ito upang magluto para sa kanilang dalawa. Dahil sa talas nito, sa wakas ay nahiwa na ni Kamatsu ang mga sangkap. Sa wakas, natapos na ni Kamatsu ang paggawa ng pizza. Kaya, sinubukan ito ni Toreko at Milk, na talagang ikinatuwa ni Toreko, dahil masarap ang lasa. Ngayon, idinagdag ni Kamatsu ang Milk Stardust sa pizza, na ginagawa itong kumikinang. Sa kulungan ng gourmet, dumating sina Chairman Ichiryo at Yosako, na ikinagulat ng warden. Dumating pala sila para hanapin si Zebra. Kaya, pumunta ang warden para ipaalam sa punong bantay. Samantala, napagtanto ni Zebra na malapit na siyang pakawalan. Sa sandaling ito, bumalik si Toreko, at kumain kasama sina Coco at Sunny. Sinabi ni Toreko na kukunin niya ang Mellow Cola sa pagkakataong ito. Napagtanto ni Coco na ang misyong pagsasanay para kay Toreko ay magiging napakahirap. Ngayon, huli nang dumating si Kamatsu, dahil excited siyang tuklasin ang restaurant na ito. Ito pala ay isang napakalaking karwahe na hinihila ng kabayo, na hinihila ng 2 gigahorse level 64 beast. Kaya, nagsimulang gumalaw ang karwahe, na nakakapanabik sa lahat, dahil kaya nilang maglakbay sa karwaheng ito na hinihila ng kabayo. Ang karwahe na ito ay nilagyan ng lahat ng mararangyang amenities. Sa sandaling ito, sinabi ni Toreko na pupunta sila sa ibang lugar bukas, bago maabot ang Gourmet Pyramid, na ikinagulat ni Kamatsu. Pagsapit ng gabi, ang buong grupo ay sabay-sabay na kumakain, at si Tina ay dumating para kunan sila, dahil bihirang makita ang 4 Heavenly Kings na nagtitipon. Sa hindi inaasahan, nandito rin si Zanj, kaya't magkasama silang lahat. Sina Toreko at Kamatsu ay nasiyahan sa maraming masasarap na pagkain dito, na nagpapasaya sa kanila. Sa gabi, nasiyahan sila sa isang napakarangyang wine party.
Ngayon, nagpasalamat si Kamatsu kay Sunny sa pagbibigay sa kanya ng contact information para kay Naking Master Jiro noong nakaraang pagkakataon. Kaya naman, pinakiusapan ni Sunny si Kamatsu na sumayaw sa kanya. Habang si Toreko ay sumasayaw kasama si Coco, at si Tina ay sumayaw kay Zanj. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinabol sila ng mga security guard, dahil nakalusot sila sa karwahe. Ngayon, ipinakita ni Kamatsu ang kanyang melt knife kay Sunny at Coco. Sa hindi inaasahan, hinawakan ito ng mga hibla ng buhok ni Sunny at naputol. Tinanong ni Sunny sina Toreko at Kamatsu kung masarap ang Melt Stardust. Ngunit sinabi ni Toreko na naroon ito sa sikreto ni Melt, na ikinagalit ni Sunny. Habang nagtataka si Coco kung bakit hindi dumiretso si Toreko sa Gourmet Pyramid, sa halip na sumakay sa karwaheng ito na hinihila ng kabayo. Biglang inihayag ng karwahe na nakarating na sila sa kulungan ng Gourmet. Napagtanto ni Toreko na nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Kaya naman, agad na naghanda sina Toreko at Kamatsu para umalis. Ang pakay pala ni Toreko sa pagpunta rito ay upang kunin si Zebra. Ngunit dahil masyadong delikado ang lugar na ito, ang karwahe na hinihila ng kabayo ay hindi makahinto ng masyadong matagal. Ipinaalam ni Toreko kay Kamatsu na napakalakas ni Zebra, kaya kailangan nila ang kanyang lakas para makapasok sa Gourmet Pyramid. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Toreko sina Sunny at Coco na tulungan siyang makipagkita kay Zebra. Ngunit, agad silang tumanggi, na ikinagalit ni Toreko. Napagtanto ni Kamatsu na kahit sina Sunny at Coco ay ayaw makipagkita kay Zebra. Habang papasok sina Toreko at Kamatsu sa kulungan, narinig ni Toreko ang boses ni Zebra sa likuran niya. Nakakagulat si Toreko, dahil napagtanto niyang mas malakas si Zebra kaysa sa inaakala niya. Habang nasa kulungan pa rin si Zebra na naghihintay sa kanila. Sa puntong ito, nakaramdam ng pagkalito si Kamatsu, dahil patuloy na kinakausap ni Toreko ang kanyang sarili, na nag-aalala kay Kamatsu, iniisip na baka siya ay mababaliw. Nang malapit na sila sa bilangguan, tinanggap sila ng Assistant Warden Oban, at dinala niya sina Toreko at Kamatsu sa bilangguan. Ipinaliwanag niya na ito ay isang lugar para sa pagpapakulong ng mga kriminal, na lumabag sa mga batas na itinakda ng Aigo, at lahat sila ay mapanganib na mga kriminal. May 3 bilangguan sa mundo. Ang unang bilangguan ay lumulutang sa kalangitan sa taas na 32,000 talampakan. Ang pangalawang bilangguan ay matatagpuan sa ilalim ng karagatan sa lalim na 7,000 talampakan. At ang ikatlong bilangguan ay narito, na may kakayahang humawak ng halos 100 milyong mga bilanggo. At ito ang pinakamalaking bilangguan sa mundo. Sa paligid ng bilangguan ay mga mapanganib na hayop na nagbabantay dito. Sa puntong ito, napagtanto ni Kamatsu na ang mga taong nagtatrabaho dito ay nakakatakot. Ngayon, pinangunahan sila ni Oban upang makita ang penalty gate number 5. Para pala sa mga magnanakaw ng pagkain ang lugar na ito. May isang kriminal na nawalan ng panlasa. Dahil dito, hindi niya matikman ang tamis ng pagkain. Ang isa pang kriminal ay inalis ang kanyang pakiramdam ng kasiyahan, kaya hindi na siya nasiyahan sa anumang bagay. Inaalis pala ng lugar na ito ang gustong-gusto ng mga bilanggo. Ang susunod na palapag ay para sa mga nakalalasong sangkap. Pagkatapos ay ang susunod ay kung saan ang mga bilanggo ay maaari lamang uminom ng tubig, ngunit hindi kumakain. Sumunod ay ang palapag kung saan pinagkaitan ng tubig ang mga bilanggo. Ang kulungan na ito ay parang bahay pukyutan. Ang bawat palapag ay may iba't ibang parusa, na ikinagulat ni Kamatsu dahil masyadong nakakatakot ang lugar na ito. Sa puntong ito, dinala sina Toreko at Kamatsu sa opisina ng warden. Nakapagtataka, siya ay isang maliit na babae. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Love, ang warden ng kulungan na ito. Nakapagtataka, nakita ni Toreko si Love na napakaganda. Biglang nag-transform si Love bilang isang magandang babae, na naging dahilan ng pagkahilig ni Toreko at Kamatsu. Yun pala ang nakakabighaning ability niya. Sa kabutihang palad, inalis ni Love ang kakayahang ito. Napagtanto ni Toreko na ito ang epekto ng mga pheromones, isang sangkap na ginagamit upang maakit ang iba, na ginagawang hindi kayang labanan o alindog ang bawat nilalang. Ngunit tanging si Zebra lamang ang immune sa kanyang pang-akit. Kaya, si Love ay may isang malakas na pagmamahal para kay Zebra, na ikinagulat ni Toreko at Kamatsu. Sa puntong ito, inakay niya silang dalawa sa gitnang pagkakakulong ni Zebra. Habang hindi maintindihan ni Kamatsu, kung bakit ikinulong si Zebra sa nakakatakot na lugar na ito. Sa sobrang dami pala ng kinain niya, na lalong ikinataranta ni Kamatsu. Dahil ang pagkain ng marami ay hindi dapat magresulta sa hatol ng kamatayan. Mula nang makapasok sa kulungan, si Zebra ay patuloy na pinahihirapan,
ngunit siya ay buhay pa rin hanggang ngayon. Pagkatapos ay nakita ni Toreko at Kamatsu si Zebra, at nagtaka si Kamatsu, ito na ba ang panghuli sa Four Heavenly Kings? Sinabi ni Oban na si Zebra ay malapit ng pahirapan. Ang kanyang mga paa ay nakatali sa 4 na higanteng hayop. Kaya sinimulan nilang hilahin si Zebra. Ngunit binawi niya ang paghila, at agad na sumigaw na naging sanhi ng panginginig ng kulungan. At ang 4 na hayop ay nawalan ng malay, kaya tinakpan ng lahat ang kanilang mga tainga. Sa sandaling ito, kumawala si Zebra sa mga tanikala at nagsabi, "Matagal nang hindi tayo nagkita, Toreko." Kinabukasan, nang marinig ng mundo na pinakawalan si Zebra, nagdulot ito ng kaguluhan sa lahat ng dako, sa takot na magdulot siya ng malubhang pinsala sa ekonomiya. Habang naghahanda si Kamatsu ng masarap na pagkain para ipagdiwang ang kalayaan ni Zebra, ngunit nang lumitaw si Zebra, agad nitong tinakot si Kamatsu. Nagbanta pa siyang kakainin si Kamatsu. Kaya, namagitan si Toreko para pigilan si Zebra, na ikinagalit nilang dalawa, at naghanda silang lumaban. Pagkatapos, ginamit ni Love ang kanyang pang-akit para pigilan sila, dahilan para mawalan ng kontrol si Toreko. Ngunit ang trick na ito ay ganap na hindi epektibo laban kay Zebra. Sa puntong ito, natahimik ang dalawa at nagsimulang kumain. Ipinaalam ni Toreko kay Zebra, na ang kanilang kasalukuyang paglalakbay ay upang mahanap ang Melocola, na nagpapatubig sa bibig ni Zebra. Sa hindi inaasahan, sa isang kisap mata, naubos na nila ang lahat ng pagkain, na ikinagulat ni Kamatsu. Biglang ibinalita ni Oban sa kanila, na lumitaw ang Forest Demon. Ipinaliwanag ni Love na ito ay kasalukuyang monster season, na tinatawag na Death Season Forest. Ang panahon ay nahahati sa 4 na uri, magma, mist, freeze, at beast. Ang panahon ng magma ay ang pagsabog ng magma mula sa ibaba. Ang mist season ay nakakalaso na fog at tinik na natatakpan ng damo na tumatakip sa lugar. Ang panahon ng freeze ay binubuo ng mga blizzard. At sa kasalukuyan, ito ang panahon ng beast, na may hitsura ng mga mabangis na antas 60 na halimaw. Ang pinakamalakas na halimaw ay ang Forest Demon. Sa hindi inaasahan, ito ang nagpapa-excite kay Zebra. Sa sandaling ito, nakita ni Kamatsu ang maraming halimaw sa labas. Lumalabas na ang Forest Demon ay ang Magma Tortoise level 70. Nag-aalala si Kamatsu, hindi sigurado na kung lalabas si Zebra na mag-isa ay magiging maayos. Kaya, ipinaalam sa kanya ni Toreko, na ang lakas ni Zebra ay nakasalalay sa paggamit ng tunog, upang lumikha ng mga mapanirang shockwaves. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Zebra, at sumigaw siya, na lumikha ng isang malaking sound sphere. Lumalabas na ang krimen ni Zebra ay ang pagkain at pagpatay ng maraming hayop, na nagdulot ng higit sa 26 na uri ng hayop na naubos. Kaya, siya ay itinuturing na pinakamapanganib na nilalang. Pagkatapos, pinakawalan ni Zebra ang kanyang sound sphere, nagpadala ng mga kidlat sa mga halimaw. Ngayon, ang Magma Tortoise na lang ang natitira. Kaya, ginamit ni Zebra ang kanyang voice missile technique upang atakehin ang pagong, at lumikha ng napakalaking tunog na pagsabog, na yumanig sa buong bilangguan. Napagtanto ni Toreko na ang lahat ng mga halimaw ay natalo, ngunit siya ay lubos na napagod din. Kaya, pumayag si Zebra na kunin ang Melocola kasama si Toreko. Kinabukasan, nagsimula na silang maghanap ng Melocola. Sa puntong ito, nakasakay sila ng cable car papunta sa lungsod, na ikinagulat ni Kamatsu, dahil ang cable car pala ay isang gusali. Sinabi ni Toreko na aabutin sila ng 1 buwan bago makarating sa kanilang destinasyon. Biglang nakaramdam na naman ng gutom si Zebra. Kaya, pumunta si Kamatsu upang magluto para sa kanya. Sa puntong ito, patuloy na hinahamon ni Zebra si Toreko, ngunit palagi siyang tinanggihan. Kaya, inatake niya si Toreko at nagsimula silang mag-away, na nagdulot ng pinsala sa bahay. Naunawaan tuloy ni Kamatsu kung bakit ayaw makipagkita ni Coco at Sunny kay Zebra. Kaya't ipinagpatuloy niya ang paghiling kay Kamatsu na ipagluto siya. Sa sandaling ito, napansin ni Kamatsu na ang pagkain sa refrigerator ay halos wala na, pagkatapos lamang ng 3 araw. Habang nag-aaway sina Toreko at Zebra dahil sa isang piraso ng karne, buti na lang, mayroon pa silang reserbang pagkain. Kaya nag-aalala si Kamatsu na masisira nila ang bahay. Sa kabutihang palad, napagtanto ni Toreko na narating na nila ang hardin ng buhangin. Ngayon, gumaan ang pakiramdam ni Kamatsu, dahil nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Sa hindi inaasahan, nasira agad ang bahay. Kaya, napagtanto ni Kamatsu na maswerte pa rin sila. Nagsimula silang pumunta sa bayan, upang maghanda ng pagkain para sa paglalakbay. Pagkatapos ay kumain si Toreko ng sand ice.
Nakakagulat, napakalamig at natunaw sa kanilang mga bibig, tulad ng kumakain sila ng ice cream. Sa puntong ito, bumili si Toreko ng ilang kinakailangang kasangkapan, ngunit walang mga kamelyo sa bayan. Kaya, kinailangan ni Toreko na lumabas ng bayan upang maghanap ng mga kamelyo. Samantala, nag-aalala si Kamatsu, tungkol sa kung maabutan sila ni Zebra. Ngunit sinabi ni Toreko na maaabutan sila ni Zebra sa lalong madaling panahon. Sa gayon, nakahanap si Toreko ng isang lugar na paupahan ng mga kamelyo, at isang matandang babae ang dumating upang makipag-usap sa kanila. Napagtanto ni Kamatsu na napakatiwangwang ng lugar. Kaya, sinabi ng matandang babae sa kanilang dalawa, na ang lugar na ito ay nawasak ng digmaan dati, ngunit salamat sa isang taong tumulong sa kanila na tapusin ang digmaan. Bigla, naabutan sila ni Zebra, at sinisi si Toreko sa pag-iwan sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang mapagtanto ng matandang babae na siya si Zebra, pinalibutan siya ng lahat ng tao sa nayon, na ikinagulat ni Kamatsu. Sinabi ni Toreko na hindi sinasadyang nailigtas ni Zebra ang nayong ito. Dahil nang mabalitaan nilang pinalaya siya, tinapos ng lahat ng bansa sa daigdig ang kanilang mga digmaan, at nagsimula silang makipagtulungan sa pakikipaglaban kay Zebra. Kaya naman, labis ang pasasalamat sa kanya ng mga taga-nayon, dahil nagkaroon sila ng tahimik na buhay dahil sa kanya. Biglang may narinig si Zebra na papalapit. Ito pala ay isang 8-tailed scorpion level 23, isang biological na sandata na natitira sa digmaan. Nang sasalakayin na nito ang isang maliit na batang babae, agad na ginamit ni Zebra ang pamamaraan ng voice cutter, at pinutol ang alakdan, na nagpasaya sa lahat ng mga taga-nayon. Sa puntong ito, sinabi ni Toreko kay Kamatsu, tungkol sa 26 na uri ng mga nilalang na ginawang extinct ni Zebra, na pawang mga mapanganib na nilalang na nakakagambala sa balanse ng ekolohiya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Kamatsu na kahit na si Zebra ay napakainit ng ulo, hindi siya masamang tao. Kaya, nagawa ni Toreko na umupa ng 2 kamelyo. Nagpatuloy sila sa gourmet pyramid. Ang katawan pala ng higanteng kamelyo na ito ay naglalaman ng maraming tubig. Kaya, maaari silang uminom ng tubig ng direkta mula sa katawan ng kamelyo. Sa oras na ito, ang temperatura ng Sand Garden ay 60 degrees Celsius, na nagpaparamdam kay Kamatsu na pagod na pagod. Kaya sinabihan siya ni Toreko na uminom ng tubig. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga Desert Sharks level 8, at inatake nila ang grupo ni Toreko. Kaya, gumamit si Zebra ng soundwave para itaboy ang mga pating. Ipinaliwanag ni Toreko na ang pamamaraang ito ay tinatawag na weak point voice. Lumilikha si Zebra ng tunog na pinakaayaw ng mga pating. Pagsapit ng gabi, nakatagpo sila ng sandstorm. Pagkatapos noon, nagpahinga ang buong grupo. At kinaumagahan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sa puntong ito, napansin ni Toreko na nakarating na sila sa Desert Labyrinth, na ikinagulat ni Kamatsu, dahil ang buhangin dito ay pula. Pagpasok pa lang nila ay naramdaman na nila ang matinding init. Sa sandaling ito, naalala ni Toreko ang init sa mundo ng gourmet, kaya nag-alala siya kay Kamatsu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nawala siya. Biglang lumitaw ang maraming butas ng buhangin, at bago pa man sila lamunin, nakatakas sina Toreko at Zebra. Napagtanto ni Zebra na si Kamatsu ay inakay palayo ng mga ilusyon ng disyerto. Kaya, nagpasya siyang gumamit ng soundwaves para maghanap kay Kamatsu. Habang si Toreko ay humarap sa mga halimaw, sa puntong ito, ginamit ni Zebra ang echo map technique, na lumilikha ng isang mapa na gawa sa tunog, upang mahanap si Kamatsu. Bigla niyang natuklasan si Kamatsu na nahuhulog sa ibaba. Habang nilalabanan ni Toreko ang mga halimaw, napagtanto ni Zebra na si Kamatsu ay sinisip-sip ng lumulubog na buhangin. Samantala, si Kamatsu ay nahuhulog pa rin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maraming halimaw sa ibaba. Habang si Toreko ay labis na nag-aalala tungkol kay Kamatsu. Kaya, pinangunahan ni Zebra si Toreko na maghanap kay Kamatsu. Salamat sa kasanayan sa Echo Map, nakikita ni Zebra ang mga ilusyon, at ginagabayan si Toreko sa tamang direksyon. Biglang inatake sila ng Sunflower Fish level 9. Kaya, ginamit ni Toreko ang kanyang tinidor upang talunin ito. Pagkatapos ay pinutol nila ang mga isda upang kainin, upang mapunan ang kanilang lakas. Sa wakas, nakita nila ang gourmet pyramid, na ikinagulat ni Toreko, dahil ang pyramid ay napakataas. Ngunit sabi ni Zebra, ito lamang ang tuktok na bahagi ng pyramid. Kaya, patuloy niyang ginamit ang echo map, at natuklasan niyang may palasyo sa ilalim ng pyramid na ito. Kaya, sinubukan ni Zebra na tawagan si Kamatsu. Sa puntong ito,
dinala si Kamatsu sa loob ng pyramid, na ikinagulat niya, dahil hindi niya alam kung nasaan siya. Lumalabas na kanina pala, si Kamatsu ay tinangay ng isang sandstorm sa isang hukay ng buhangin. Biglang nakita ni Kamatsu ang isang nakakatakot na halimaw. Nang salakayin ng halimaw si Kamatsu, agad siyang pinrotektahan ni Zebra, agad na binantaan ang halimaw na tumakas. Pagkatapos ay ipinaalam ni Zebra kay Kamatsu, na siya ay pumasok sa gourmet pyramid. Kaya ang priority niya ngayon, ay subukang mabuhay hanggang sa matagpuan siya, na ikinatuwa ni Kamatsu. Kaya, nagpa siya siyang mangalap ng ilang impormasyon tungkol sa Melocola. Habang si Toreko at Zebra ay natagpuan ang pasukan sa pyramid. Pagpasok sa loob, nakita nila ang maraming daanan. Salamat sa Eco Map, natagpuan ni Zebra ang daan. Ngunit siya ay pagod na pagod, dahil sinisikap niyang mapanatili ang Eco Map na ito mula nang mawala si Kamatsu. Pagbaba nila, hinarang sila ng halimaw. Ito pala ay isang Gorgops level 42, at agad itong umatake. Kaya, inilabas ni Zebra at Toreko ang kanilang mga gourmet cell, at mabilis nilang natalo ang halimaw ng magkasama. Matapos kainin ang laman nito, nagpatuloy sila sa pagbaba. Samantala, hinahanap ni Kamatsu ang Melocola, ngunit natuklasan niya na maraming mga landas dito. Biglang may sumulpot na palaka, kaya naman mabilis na nagtago si Kamatsu. Buti na lang at hindi siya nito napansin. Habang sinusundan pa rin ni Toreko si Zebra, napansin niyang napapagod na si Zebra, dahil sa sobrang tagal ng pagpapanatili ng Eco Map. Lumalabas na ang Eco Map ni Zebra ay umaabot ng hanggang 43 milya. Kaya, kailangan niya ng humigit kumulang 60,000 kilocalories sa loob ng 5 minuto. At pinananatili niya ito ng 5 oras, kaya, nakakonsumo si Zebra ng mahigit 3,600,000 kilocalories. Biglang may lumitaw na isa pang halimaw. Kinilala ito ni Toreko bilang Unicorn Cerberus level 63. Dahil sa pagod si Zebra, nilabanan ito ni Toreko, at gumamit siya ng 15-hit nail punch para talunin ang isa sa mga ulo nito. Ipinagpatuloy ni Toreko ang pagkatalo sa pangalawang ulo. Bigla siyang inatake ng palihim. Kaya, pumagit na si Zebra para tulungan si Toreko. Gusto pala niyang kainin ang halimaw na ito. Kaya, pinakawalan ni Zebra ang kanyang mga gourmet cell, at agad na ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang talunin ang halimaw. Pero nawalan din ng boses si Zebra. Napagtanto ni Toreko na wala na siyang lakas para gamitin ang Eco Map. Sa panig ni Kamatsu, nakita niya ang isang kakaibang bakas ng paa. Agad niya itong nakilala bilang bakas ng paa ng halimaw sa vegetable sky. Biglang may sumulpot sa likod niya. Habang kumakain sina Zebra at Toreko ng Unicorn Cerberus, at tinutulungan silang mabawi ang kanilang lakas. Pero hindi pa rin makapagsalita si Zebra. Lumalabas na ang enerhiya ni Toreko ay 3 milyong kilocalories, habang ang kay Zebra ay 4.5 milyong kilocalories. Bagamat hindi niya magagamit ang Eco Map, naalala pa rin ni Zebra ang daan. Kaya, binasag ni Toreko ang isang tumpok ng mga bato, at nakita nila ang daan pababa. Sa panig ni Kamatsu, nakatagpo siya ng level 38 snail. Nang salakayin siya nito, sa hindi inaasahan, naprotektahan si Kamatsu. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na sound armor. Sa puntong ito, inutusan ni Zebra si Kamatsu na ilabas ang kutsilyo at iproseso ang mga sangkap. Kaya, inilabas ni Kamatsu ang Melk's knife na ikinatakot ng Kool. Kaya, tinadtad ito ni Kamatsu. Sa hindi inaasahan, napakalakas ng palo, dahilan para mahulog si Kamatsu sa ibaba. Sa panig ng koponan ni Toreko, sila ay inaatake ng Dangol level 40. Kaya, agad silang tinalo ni Toreko. Sa puntong ito, nahulog si Kamatsu sa sahig sa ibaba. Kaya, ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa Melocola. Biglang nakaharap ni Kamatsu ang Monoclops level 45. Kaya, tumakbo si Kamatsu. Hindi sinasadya, napatakbo siya sa isang kwarto. Nakita niya ang maraming kabaong sa loob na ikinabahala niya. Ngayon, nakita ni Kamatsu ang isang painting sa dingding. Biglang may lumitaw na halimaw sa loob ng kabaong. Habang hindi maiintindihan ni Kamatsu kung ano ang inilalarawan ng mga painting sa dingding, nakakita siya ng isang kumikinang na libro, kaya, sinubukan ni Kamatsu na basahin ito. Biglang inatake ulit si Kamatsu. Sa panig ni Toreko, kumakain pa rin sila, ngunit ang karne ng Kool ay masyadong matigas. Sa hindi inaasahan, madaling nakain ito ni Zebra. Sa puntong ito, ang antas ng kanyang enerhiya ay nakabawi ng 60%, habang ang kay Zebra ay 7% lamang. Ngayon, nakakita na naman sila ng Tiger Fang level 35. Sa panig ng halimaw, inaatake nito si Kamatsu. Ngunit kahit anong atake nito, hindi rin ito masira ang sound armor ni Zebra.
Napagtanto ni Kamatsu na humihina na ang sound armor. Biglang sumulpot ang monoclops, kaya agad itong inatake ng halimaw. Nang tatakas na si Kamatsu, nagpasya siyang dalhin ang libro. Sa panig ni Toreko at Zebra, kumakain pa rin sila. Nakabawi si Toreko ng 73% at si Zebra ay 20%. Sa daan, patuloy silang nakatagpo ng maraming halimaw, kaya't pareho nilang nasupila ang mga nilalang. Sa hindi inaasahan, mas madaling kumain si Toreko kaysa kay Zebra sa pagkakataong ito. Kaya, ang kanyang enerhiya ay nakabawi sa 80%, habang si Zebra ay nasa 40%. Muli silang nakatagpo ng isa pang halimaw. Kaya naman, agad nilang tinalo at kinain ito. Sa pagkakataong ito, nasa 85% ang enerhiya ni Toreko at 80% ang kay Zebra. Pagkaraan ng ilang sandali ng paghahanap ng pagkain, sa wakas, nabawi ni Zebra ang kanyang boses, at pareho ang antas ng kanilang enerhiya ay malapit na sa max. Kaya, ginamit ni Zebra ang Echo Map upang mahanap si Kamatsu. Habang si Kamatsu ay tumatakas, bigla siyang nakatagpo ng isang higanteng sphinx na ikinatakot niya. Kaya, gumamit ng tunog si Zebra para bantaan ang sphinx, ngunit napaatras siya nito. Patuloy na ginamit ni Zebra ang Echo Map, at napagtanto na nasa ibaba nila si Kamatsu. Kaya, agad na ginamit ni Zebra ang Sound Bazooka technique upang sirain ang lugar, na lumikha ng isang malaking butas na humahantong sa ibaba. Naging sanhi ito ng pagbagsak ng lugar kung saan nakatayo si Kamatsu. Nang malapit na siyang durugin ng bato, nagawa ni Toreko na putulin ito sa kalahati upang mailigtas si Kamatsu. Napakasaya ni Kamatsu, dahil muli niyang nakasama sina Toreko at Zebra. Sa puntong ito, galit na galit ang Sphinx. Napagtanto ni Zebra na sinira ng Sphinx na ito ang kanyang sound armor, kaya nagpasya siyang kainin ito. Agad na ginamit ni Zebra ang voice missile technique upang barilin ang Sphinx. Pagkatapos, patuloy siyang gumagamit ng thunder noise, na lumilikha ng sound sphere sa itaas ng ulo ng Sphinx, na naglalabas ng malaking kidlat upang tamaan ito. Nakakagulat, ang Sphinx ay nananatiling hindi nasaktan. Kaya, inaatake nito si Zebra. Sa puntong ito, naamoy ni Toreko ang cola sa Sphinx. Lumalabas na naunang sinabi ni Melt kay Toreko, ang Melocola ay nasa loob ng katawan ng Salamander Sphinx, at ito ang pinuno ng Gourmet Pyramid. Lumalabas na ang antas ng Salamander Sphinx ay 72, kaya nasa sabik sina Toreko at Zebra na talunin ito. Kaya, pareho nilang inilabas ang kanilang mga gourmet cell, upang maghanda para sa labanan sa Salamander Sphinx. Habang nagbabasa si Kamatsu ng sinaunang libro, at natuklasan niya ang isang formula sa pagluluto. Kaya, agad na sinalakay ni Toreko at Zebra ang Sphinx, ngunit ito ay masyadong malakas. Ang kanilang mga normal na pag-atake ay walang epekto, na ginagawang galit ang Sphinx. Kaya kailangang magtulungan ang dalawa para harangan ang mga pag-atake nito. Sa puntong ito, kapwa nilang napagtanto kung gaano kalakas ang Sphinx. Biglang sinabi ni Kamatsu sa kanila, ang Melocola talaga ay ang luha ng Sphinx. Lumalabas na ang lahat ng sangkap sa loob ng Gourmet Pyramid na ito, ay naitala sa mga sinaunang aklat, na ginagawang kahina-hinala kay Zebra. Paano mo nababasa? Ngunit sabi ni Toreko, dahil si Kamatsu ay pinapaboran ng mga sangkap. Kaya, hinanap ng mga sangkap si Kamatsu, at dinala siya rito. Ngayon, gagabayan sila ni Kamatsu sa paghahanda ng Sphinx, na nagpapasaya sa dalawa. Patuloy sila na naghahanda para sa labanan sa Sphinx. Habang ang enerhiya ni Toreko ay nasa 73%, at kay Zebra ay nasa 66%. Kaya, sina Toreko at Zebra ay sabay na sinalakay ang Sphinx, habang binabasa ni Kamatsu ang aklat at tinuruan sila. Una, dapat nilang tamaan ang buong katawan ng Sphinx ng pantay-pantay, upang lumambot ang karne nito. Kaya, si Zebra na ang bahala dito. Agad niyang ginamit ang napakalaking sound bazooka technique, inaatake ang buong katawan ng Sphinx. Ngunit pagkatapos ng paggalaw na iyon, nahati ang enerhiya ni Zebra. Susunod, kailangan nilang umatake sa ilalim ng tiyan ng Sphinx, kaya mabilis na tumakbo si Toreko patungo dito. Sinusuportahan siya ni Zebra sa pamamagitan ng paglikha ng isang protection na kalasag para kay Toreko. Tinutulungan si Toreko na maabot ang ilalim ng tiyan ng Sphinx, at inilabas ang 10-hit nail punch technique, na nagdulot ng matinding pananakit ng Sphinx. Kaya naman, nagalit ito at napaatras silang dalawa, dahilan para mag-alala si Kamatsu. Ngunit nakita si Toreko at Zebra na may tiwala pa rin sa kanya. Kaya naman, nagpatuloy si Kamatsu sa pagluluto. Susunod, kailangan nilang putulin ang mga kaliskis sa likod ng Sphinx. Kaya,
Inutusan ni Toreko si Zebra na gambalain ang atensyon nito, at tumalon siya upang putulin ang mga kaliskis sa likod ng Sphinx. Susunod, pupuntiryahin nila ang mga binti nito. Kaya, binaril ni Zebra ng sound waves ang mga binti nito. Napansin ni Toreko na si Zebra ay nawawalan ng maraming kilong calories. Susunod, kinailangan nilang bunutin ang mga balahibo ng Sphinx. Kaya, tumalon sina Toreko at Zebra sa mga pakpak nito, at hinugot ang mga balahibo. Napansin ni Kamatsu na nagbago ang mga mata ng Sphinx, na para bang iiyak na ito. Kaya, inutusan sila ni Kamatsu na imasahe ang karne sa balikat nito. Inatake ni na Zebra at Toreko ang mga balikat ng Sphinx. Sa puntong ito, patuloy nilang inaayos ang kanilang mga pag-atake sa Sphinx, na ginagawang halos maabot ng enerhiya ni na Toreko at Zebra ang kanilang mga limitasyon. Sa wakas, sa patnubay ni Kamatsu, nagawa nilang ipabagsak ang Sphinx. Ngunit ang huling hakbang ay ang pag-atake sa buntot nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ahas ang buntot nito. Kaya't ang dalawa ay nagpakawala ng kanilang pinakahuling pamamaraan upang talunin ito, na nagdulot ng matinding pananakit ng Sphinx, at sa wakas, umiyak ito. Nakikita ang pagbuhos ng Melocola, na nagpapasaya sa kanila. Bigla, inatake ulit si Kamatsu na ikinagulat ni na Toreko at Zebra. Kaya't agad na pinaalis ng halimaw na ito si Toreko at Zebra. Nang makita ang Melocola sa itaas, tumalon ito at ininom ang lahat ng Melocola, dahilan upang lumakas ang lakas ng halimaw na ito. Sa puntong ito, parehong si Toreko at Zebra ay ganap na napagod. Ngunit nang makitang nasaktan si Kamatsu, naalala ni Zebra ang pangako niya kay Kamatsu. Tutulungan niya silang makuha ang Melocola, ngunit kailangan ni Kamatsu na magluto ng kahit anong gusto niya. Gayunpaman, may kondisyon din si Kamatsu, na hindi nasasaktan ni Zebra ang mga nilalang. Sa pagkilala sa determinasyon ni Kamatsu, iminungkahi niya na pagkatapos makuha ang Melocola, sasamahan siya ni Kamatsu dahil mas magiging tugma siya sa kanya kaysa kay Toreko. Nang makitang natalo si Kamatsu sa kanyang harapan, labis na ikinagalit ni Zebra at ginamit niya ang autophagia, upang maibalik ang 100% ng kanyang enerhiya. Nakita rin ni Toreko ang demonyo sa loob ng kanyang katawan, at gumamit din siya ng autophagia. Ngunit mayroon lamang silang 5 minuto upang talunin ang halimaw na ito. Sa panig ng Aigo, ipinaalam nila kay Love ang tungkol sa GT Robo na parang nilalang na natuklasan ni Akasha. Kaya pinag-aralan ito ni Akasha at nalaman na ang nilalang na ito ang susi sa paghahanap ng Diyos. Sa loob ng kulungan ng gourmet, may hawak din silang isang halimaw. Sa panig ni Toreko, ginamit niya ang 17-hit nail punch. Bagamat naitaboy si Toreko, ngunit napinsala din ang mga braso ng halimaw na ito. Kaya tuloy-tuloy na binaril ito ni Zebra ng sound waves na nagpabagsak sa halimaw. Akala niya ay natalo na nila ito, ngunit agad nitong inatake si Zebra. Napagtanto ni Toreko na ito ang kanyang nail punch technique. Natutunan pala nito ang kanyang technique. Alam ni Toreko na wala na silang maraming oras, kaya sinabi niya, panahon na para gumamit ng mga coordinated na kasanayan. Nang patuloy na umatake ang halimaw sa kanila, agad na pumagitna si Zebra. Gumamit si Toreko ng leg fork at leg knife, ngunit masyadong matigas ang balat nito. Kaya, ginamit ni Toreko ang 17-hit nail punch. Sa hindi inaasahan, nagkamali siya. Nakuha pala ni Toreko ang atensyon nito, para maghatid ng malakas na atake si Zebra sa halimaw. Sa pag-aakalang natalo na nila ito, ngunit umiwas ito at lumitaw sa likod ni Zebra. Gayunpaman, handa na si Toreko. Agad na gumamit si Zebra ng shot sound kay Toreko, itinulak siya patungo sa halimaw. At ginamit ni Toreko ang 17-hit nail punch na sinamahan ng sound propulsion ni Zebra, na lumikha ng isang malakas na suntok na nagpatalsik sa halimaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, makatayo pa ito na ikinagulat nilang dalawa, dahil masyadong malakas ang vitality nito. Ngunit napagtanto niyang malapit na itong mamatay, kaya, agad na inilabas ni Zebra ang kanyang mga gourmet cell at humakbang pasulong. At ginamit niya ang pamamaraan ng death sound, upang bigyan ang halimaw na ito ng banayad na kamatayan. Sa puntong ito, pareho silang hindi naiintindihan kung bakit lumitaw ang halimaw na ito. Napagtanto nila na ito ay gutom, na parang hindi ito nakakain ng anuman sa loob ng libu-libong taon. Biglang narinig ni Zebra ang tibok ng puso ni Kamatsu, na ikinatuwa ni Toreko, dahil buhay pa si Kamatsu. Lumalabas na kanina ay idinagdag ni Zebra ang sound armor kay Kamatsu. Dahil doon, ligtas pa rin si Kamatsu. Sa puntong ito, inakala nilang nawala na sa kanila ang Melocola. Ngunit nakita ni Kamatsu ang Sphinx na umiiyak pa rin. Sabi niya, nandito pa rin. Maliit na bahagi lang pala ang ibinubuhos ng Melocola noong una.
Ang Melocola na ibubuhos mamaya ay ang tunay na Melocola. Kaya, umiyak ang Sphinx, na naging sanhi ng patuloy na pagbuhos ng Melocola mula sa mga mata nito, na nagpasaya kay Toreko at Zebra. Kaya, nagpasya si Toreko na subukan itong inumin. Sa hindi inaasahan, napakasarap ng lasa nito, na agad na nakatulong sa pagbawi ng kanyang katawan. Naramdaman pa ni Toreko na umuunlad ang kanyang mga cell. At tuwang-tuwa rin si Zebra, dahil nag-evolve na rin ang kanyang mga cell. Kaya, nagpasya si Zebra, isasama niya ang Melocola sa kanyang full course menu. Sa puntong ito, tinanong niya si Kamatsu, gusto mo bang sumama sa akin? Nakakagulat si Toreko. May karagdagang kondisyon pala si Kamatsu kanina, na gusto niyang malaman ang full course menu ni Zebra. Ngunit sinabi ni Zebra na wala siya, na ikinagulat ni Kamatsu, dahil lahat ng Bishokuya ay may sariling full course menu. Kaya, sinabi ni Kamatsu kay Zebra, naniniwala siya na ang full course menu ni Toreko ay kahanga-hanga. Kaya naman, gusto niyang magluto ng mga pagkain mula sa full course menu ni Toreko. Kaya, nagpasya si Zebra, magkakaroon din siya ng tunay na klase na full course menu, para mag-recruit kay Kamatsu bilang kanyang teammate. Sa puntong ito, nagtalo ang dalawa. Sinisi ni Toreko si Kamatsu sa hindi pagtalakay nito sa kanya. Pero sabi ni Kamatsu, kasi may tiwala ako sa'yo. Lumalabas na naniniwala si Kamatsu na ang full course menu ni Toreko ay hindi magpapatalo sa sinuman. Kaya, nagpasya si Zebra na mangolekta ng sapat na mga item sa kanyang full course menu, upang mag-recruit kay Kamatsu bilang kanyang kasamahan sa koponan. Napagtanto na oras na para bumalik, kinuha ni Kamatsu ang isang vacuum machine, upang kolektahin ang lahat ng Melocola dito. Kaya kumuha sila ng isang malaking bote ng Melocola. Nang malaman ng Sphinx na babalik si Toreko para sa cola, galit itong inatake sila. Sa wakas, bumalik sila sa nayon. Kaya, nagpasya si Toreko na ibahagi ang Melocola sa lahat, na nagpapasaya sa kanila. Kinabukasan, nasa elevator na sila pauwi. Habang si Toreko at Zebra ay patuloy na nagtatalo, napagtanto ni Kamatsu, ang Sand Garden ay bumalik sa kapayapaan, at ang kanilang paglalakbay sa Gourmet Pyramid ay natapos. Pagkatapos ng isang buwan, sa wakas ay bumalik sila sa gourmet restaurant. Kaya't nagluto si Kamatsu ng masarap na pagkain para kay Toreko at Zebra, na ikinatuwa nila, dahil napakasarap ng lasa ng Melocola. Habang ang restaurant ay kailangang patuloy na magluto para sa kanilang dalawa, sila ay kumain ng napakabilis. Ilang saglit lang, natapos na nila ang lahat ng pagkain sa restaurant. Tanong ni Zebra kay Kamatsu, bakit hindi mo niluto ang halimaw na iyon? Bigla, sumulpot si Mansam. Agad nilang pinalabas ang lahat. Dumating pala sila para kunin ang halimaw na iyon, na ikinagalit ni Zebra dahil biktima niya iyon. Ngunit sinabi ni Mansam na hindi niya siya matatalo, dahil miyembro siya ng Biotope Zero, na matatagpuan sa mundo ng gourmet. Lumalabas na sila ay mga residente ng mundo ng gourmet, tulad ni Milk at Yusako, lahat sila ay miyembro ng Biotope Zero. At sinabi sa kanila ni Mansam, ang mga nilalang na ito ay tinatawag na Nitro, at sila ay mga sinaunang nilalang, na nabuhay sa lupa daan-daang milyong taon na ang nakalilipas. Lumalabas na ang Nitro ay may mekanismo na tinatawag na hibernation, kaya, maaari silang matulog sa loob ng libu-libong taon. At may isa pa sa loob ng Gourmet Pyramid, na ikinagulat nilang dalawa. Sinabi ni Mansam na ang organisasyon ng Bishokukay ay gumawa ng aksyon, dahil maaring ma-access ng Nitro ang Diyos. Kaya, nilikha ng boss ng Bishokukay ang GT Robo para mahanap ang Diyos, at magsisimula na ang digmaan. Ngunit sabi ni Toreko, hanggat makukuha natin ang Diyos, at ibahagi ito sa lahat, pagkatapos ay matatapos ang digmaan. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.